Pag-control sa mga karayom gamit ng key. Sino ka talaga? Azure Dragon na nagkakaway ng buntot. White Tiger na nagtaas ng ulo. Black Tortoise na nagbabantay ng dagat. Vermilion Phoenix na bumabati sa pinagmulan. Kahanga-hanga, ang makalangit na mga karayom ng 4 na simbolo, Xiao Bei. Ikaw pala ang tagapagmana ng emperador ng medisina. Hindi. Tatay, ikaw ba? Ayos ka lang ba? Xiao Bei, ang biyenan mong babae ay may iba pang lalaki. Si Yue Yue ay hindi ko tunay na anak. Ano? 20 taon akong niloko. 20 taon. Si Liu Yue. Tatay, si Liu Yue rin ay nangangaliwa. Ano? Pati si Yue Yue? Nakita ko sa kanyang bag ang kasunduan ng diborsyo. Yebei, nasaktan kita. Noong una, kung hindi kita pinilit, napakasalan ang pamilyang ito at si Yue Yue. Hindi sana. Xiao Bei, sa mahabang panahon, ikaw ay napahamak. Tatay, ano pong sinasabi ninyo? Noong mga panahong iyon, kung wala kang, ako ay hindi mabubuhay pa sana. Tatay? Xiao Bei, nagdesisyon na ako. Yung babaeng taksil na yon ay ayaw ko nang makita pa. Xiao Bei, hindi na ako magpapanggap tapos na ang pagbabalat kayo. Ang totoo, hindi lang ako isang doktor. Isa rin akong Diyos ng digmaan. Diyos ng digmaan. Ano? Diyos ng digmaan? Sa mga nakaraang taon, tahimik na ginamit ni Itay ang kanyang mga koneksyon upang tulungan ang biyenan mong babae para umangat siya. Hindi ko inakalang ipagkanulo niya ako kahit si Yue Yue ay hindi ko tunay na anak. Pinagkait sa akin ang katotohanan. Itay, may lihim palang pagkatao ang biyenan. Kaya pala nung napinsala ako nun, kayang kaya niya akong pagalingin. Hay nako, kamakailan. Yang mag-ina ay lalong sumisikat. Kahit walang tulong ko, nakakuha pa sila ng malalaking kontrata. Dahil ang mga kontratang yan ay sa tulong ko rin nakuha. Xiao Bei, pero huwag kang mag-alala. Simula ngayon, habang nandito ako bilang biyenan mo, walang manlalapi sa'yo. Ang sinumang mang-api sa'yo, dadaan muna sa matanda kong katawan. Itay. Xiao Bei. Oh, dalawang walang kwentang gago. Nagmamahalan kayong dalawa. Babae kang walang hiya. Nagsiping kayo sa likod ko. Kahit anak na pinakain ko ng matagal, hindi pala talaga akin. Alam mo ba kung gaano kalalim ang sakit na dinulot nito? May ideya ka ba? Isa ka lang manugang, lalaking walang silbi, giliw, ilang taon kitang pinalaki. Hindi ba sapat yon? Anong pagpapalaki ang sinasabi mo? Noong pinakasalan kita, ang pamilya Liu ay isang pangkaraniwang pamilya. Sa mga taong ito, kung hindi sa tahimik kong tulong sa inyo, aabot kaya ang pamilya Liu sa kinaroroonan nila ngayon? Paano mo nasabing dapat mong tingnan sa lahat ng taong ito, ano pang nagawa mo kundi maging tagapag-alaga sa bahay? Ang tagumpay ng pamilya Liu ay sa akin lamang. Ako ang dahilan. Tama, ang kahihiyan kong maging anak mo. Buti na lang hindi kita tunay na ama. Kayong dalawa, sige. Magdiborsyo na tayo. Mula ngayon, wala na tayong relasyon. Pero sasamahan ako ni Xiao Bei. Noong una pa man, ako ang nagdala sa kanya sa pamilya Liu. Ako ang sumira sa buhay nito. Tatay. Sige, gusto mong kunin. Yang walang kwentang to, walang masasaya pa para magkaroon ng espasyo si Kuya Wang Yue. Walang kwenta. Kung hindi lang dahil nag-abroad ako noon, hindi mo makukuha siya. Basang sisiw lang siya. Kung gusto mo siya, kunin mo na at gamitin. Ikaw, anong sinabi mo? Ikaw. Pirmahan mo na ang diborsyo, pati sa akin. Pirma, diborsyo, diborsyo. Sige, tandaan mo, ang araw na ito, huwag kayong magsisi. Ha ha ha, hindi kami magsisi. Dr. Zhao, ligtasin niyo ang lolo ko. Tama ba ang nakikita ko? Anak siya ng presidente ng Chu Group, Binibining Chu Kingshui. Binibining Chu Kingshui. Nanay, bakit niya gustong makita si tatay? Wala rin akong ideya. Tumayo po kayo. May sakit ang lolo ko na walang lunas. Ipinakilala ng Xuanfeng God of War. Sabi niya,
Si Divine Dr. Zhao ay isang doktor na kayang buhayin ng patay. Pakiusap, iligtas niyo ang lolo ko. Ipinakilala ni Xuanfeng, walang problema. Basta mailigtas niyo lang ang buhay ng lolo ko, buong pamilya Chu ay papayag sa kahit anong kondisyon na ipapataw niyo. Ito, Nasaan ang lolo mo ngayon? Nasa bahay siya. Kung ganun, pakigabay kami. Sige, pakiusap, Divine Dr. Zhao. Hoy, binibining Chu, nagkamali kayo ng tao. Ang tatay ko ay hindi pwedeng maging doktor. Tama. isa lang siyang walang silbing lalaki. Sa bahay, nagbubunot lang siya, naglalaba at naglilinis. Paano siya magkakaroon ng kaalaman? Walang pagkakamali. Nakatanggap ako ng tamang impormasyon. Divine Dr. Zhao ay isang doktor na kayang buhayin ang patay. Binibining Chu, ako ang ex-asawa niya. Paano ko hindi malalaman kung ano ang kaya niyang gawin? Talagang nagkamali kayo. Dahil hindi mo alam, hindi ibig sabihin na bulag ako. Ayoko nang makipag-usap sa'yo. Umalis ka sa daan. Ito, Pakiusap, Divine Dr. Zhao. Xiaobei, tara na. Hoy, ito, Hoy, binibining Chu. Dr. Divino Zhao, pakiusap. Xiaobei, tara na. Hoy, binibining Chu. Inay, itong si Binibining Chu. Bakit ba siya patuloy na nagpupumilit na ang tatay ko ay Dr. Divino? uugod-ugod na lang siya. tita, dapat tayong makialam sa bagay na ito. Malamang si Zhao Weiguo ay gumamit ng masamang paraan. Kung kakayanin nating ibunyag ang kanyang panloloko, magpapasalamat ang pamilya Chu. Sa panahong iyon, makakaya nating makisakay sa malaking impluensya ng pamilya Chu. Tama. Sundan natin sila. Bilis, magmadali tayo. Dr. Divino Jiang, basta maliligtas mo ang aking ama, humingi ka ng anumang kondisyon, tiyak na susundin ng pamilya Chu. Ginong Chu, ginawa ko na ang lahat. Patriarka Chu, baka hindi niya malampasan ang 12 ng gabi. Sino nagsabing hindi siya mabubuhay sa 12 ng gabi? Tatay, siya si Ginoong Zhao. Siya ay Dr. Divino. Sinabi niyang may paraan siyang gamutin si Lolo. Ano, siya, kanina pa, pinagdudahan mo ang aking diagnosis. Tama, Patriarka Chu. Kaya ko siyang pagalingin. Ikaw pala si Dr. Divino Jiang. Mukhang hindi rin magaling ang mga kasanayan mo. Ay ikaw pala si Divine Dr. Jiang. Mukhang hindi rin naman ganun kagaling ang kakayahan mong magpagaling. Ikaw, Walang galang. Alam mo ba kung sino siya? Ito ang bantog na Divine Dr. Jiang. 40 taon na siyang nagpapagamot. Libu-libong pasyente na ang kanyang nailigtas. Tinagurian siyang kamay na mapanlunas. At muling pagkabuhay ni Hua Tuo. Anong karapatan mong pagdudahan siya? Sa katotohanan ako ang makakapagpagaling sa puno ng pamilyang Chu. Kalokohan. Xiao Xue, saan mo nakita itong manggagamot na ito? Maglakas loob kang magsabi ng kalokohan dito? Sa tingin ko ang puno ng pamilyang Chu sa kasalukuyang kalagayan kung hindi maagapan, baka hindi makaabot sa hating gabi. Ako na ngayon ang tanging pag-asa niyo. Itatanong ko lang, gamutin mo siya o hindi? Sige, itatanong ko rin sa'yo, paano kung hindi mo siya magamot? Kapag hindi ko siya nagamot, handa akong iwan ang aking mga kamay dito. Ngunit kung magaling ko siya, may kondisyon ako. Basta mapagaling mo ang ama ko, kahit anong kondisyon ang gusto mo. Pagkatapos kong gamutin ang ama mo, dapat mong pumayag na pakasalan ni Xiaobei, si Miss Chu. Ano? Tatay, paano mo nagawang humingi ng ganitong kondisyon? Xiaobei, hindi mo ba siya maganda? Tatay, maganda naman siya, ngunit ginagamit mo lang ang sitwasyon na nagmumukha tayong mahalay. Huwag kang mag-alala, Xiaobei. Ako ang may kasalanan dati. Ngayon, hahanapan kita ng mas mabuting babae. Mabuti kong tiningnan ang babaeng ito. Maganda ang kanyang ugali. At saka, sa tingin ko, magkapalad kayong dalawa. Tatay, ito, Sige, makinig ka para sa kaligayahan mo. Handa akong makinabang sa kasawian ng iba at maging kontrabida. Tsaka, ito naman ay parang paghahanda lang ng panahon. Pagdating ng araw, kung hindi mo pala gusto, hindi naman kayo ikakasal. tatay, ito. Sige. Sang-ayon ako. Mabuti. Mabuting babae. Huwag kang mag-alala. Alam ko, kahit sinasamantala ko ang sitwasyon mo, hindi kita sasaktan kailanman. Ang ugali ni Xiaobei ay talagang pambihira. Xiao Xue, Para kay Lolo, handang-handa ako. Dahil pumayag na ako sa mga kondisyon mo, pakibilisan mo ang paggamot kay Lolo. Lumabas muna kayong lahat. Kailangan kong gamutin ang puno ng pamilyang Chu ng mag-isa. sige. Xiaobei, lumabas ka rin. Itay, mananatili ako rito para bantayan sakaling kailangan mo ng tulong. Sige. Ano, ang 5 paghina ng langit at tao? Itay, ano ang problema? Malubha ito. Si Ginoong Chu ay nagpapakita ng mga sintomas ng 5 paghina. Tanging ang maalamat na emperador ng medisina ang makagagamot nito. Totoo ito. Ito ang 5 paghina ng langit at tao. Xiaobei, ikaw, Itay, subukan ko.
Pagkontrol sa mga karayom gamit ng key. Sino ka talaga? Azure Dragon na nagkakaway ng buntot. White Tiger na nagtaas ng ulo. Black Tortoise na nagbabantay ng dagat. Vermilion Phoenix na bumabati sa pinagmulan. Kahanga-hanga, ang makalangit na mga karayom ng 4 na simbolo, Xiaobei. Ikaw pala ang tagapagmana ng emperador ng medisina. Hindi. Sa totoo lang, ako na... Hindi, nag-aalala pa rin ako. Paano kung impostor siya? Kailangan kong pasukin at tingnan. Ikaw ang pumasok. Ito ay... Anong ginagawa mo rito? Lumabas ka. Bumalik ka pagkatapos ng 3 minuto. Opo, aalis na ako agad. Tatay, salamat. Tulungan mo akong tanggalin ang mga karayom. Mabuting bata. Bakit ka nagpapakapormal sa akin? Hindi ko talaga inakala na ikaw pala ang tagapagmana ng emperador ng medisina. Ang emperador ng medisina ang pinakamataas sa lahat ng banal na manggagamot sa dakilang siya. Siya ang namumuno sa korte ng emperador ng medisina. Mga banal na doktor na tulad ko ay tatawaging banal na doktor lamang kapag kinilala ng korte. Mga banal na doktor. Ang emperador ng medisina ay parang Diyos sa puso ko. Tatay, sa totoo lang, ang emperador ay hindi gaanong kahanga gaya ng sinasabi mo. Hoy, huwag kang magsalita ng walang sense. Huwag mong siraan ang emperador ng medisina, ang respetadong pinuno. Buong buhay ko, pangarap kong makita ang emperador ng medisina kahit minsan. Oo nga pala, alagad ka ng emperador ng medisina. Maipapakilala mo ba ako sa kanya? Mukha ba akong matanda, tatay? Kung gusto mo siyang makilala, hindi naman mahirap yon. Pero hindi pa ako pwede magpakilala ngayon. Tatay, huwag mo itong ikakalat. Siyempre, sigurado yan. Xiaoxu, kumusta ang Papa, ang galing talaga ni Divine Dr. Zhao. Ano? Hoy, yang gintong ilaw nung bumukas ang pinto. Nakita ko rin yon, ang husay ni Divine Dr. Zhao sa medisina. Walang katulad talaga. Sa tingin ko, tanging ang Medical Emperor ang mas mataas sa kanya. Nahihiya ako sa sarili ko. Mabuti, ligtas na si Papa. Xiaoxue, nandyan ka pala. Dito ka na at bantayan mo si Lolo. Kailangan kong pumunta sa kumpanya para sa mga proyekto. Nitong mga nakaraang araw, ang daming naiipong trabaho. Kailangan kong ayusin yon. Dapat kong asikasuhin. Salamat sa lahat ng ginawa mo. Huwag kang mag-alala, Papa. Xiaobei, baka naman ikaw na pala ang martial arts grandmaster. Kailangan mong makapasa sa certification assessment ng Dragon Palace. Bata ka pa lang. Ako pumasa nung 40 anyos pa ako sa Dragon Palace certification assessment para maging War God. Maging War God? Papa, hindi ako War God. Ako ang Dragon Emperor. Mabuti naman, may silbi pa pala ako. Simula ngayon, aalalayan kita sa martial arts. War God pa rin naman ako. Oo. Divine Dr. Zhao, maaari ba akong pumasok? Pasok ka. Ito ang reseta. Ang kalagayan ni Lolo ay umayos na. Pero may kulang pang mga halamang gamot. Kulang pa ang ilang herbs para lubusan siyang gumaling. Ang pinakamahirap hanapin ay ang 100-year-old Polygonum multiflorum. Kapag kumpleto na, bumalik kayo para sa huling paggamot. Sige, papaandarin ko na ang mga tao. Mabuti. Binibini. Pakisilbi lahat ng mga halamang gamot na ito. Opo. Bakit hindi pa sila nakakabalik? Binibini, handa na ang lahat. Ngunit ang 100 taong Polygonum multiflorum ay nasa Chenyao Pavilion. Ang kakayahan namin sa pagkilala ng halamang gamot ay hindi sapat para matukoy ang tunay na uri. Sige, naiintindihan ko. Sa Xiaobei, habang pinagmamasdan ko kayo, lalo kong napapaisip na kayo at si Binibini Chu ay bagay na magkapares. Tatay, Tuloy kayo. Dr. Zhao, nahanda na ang lahat ng halamang gamot. Natagpuan na rin ang 100 taong Polygonum multiflorum. Ngunit ang mga tauhan ko ay hindi bihasa sa pagkilala ng halamang gamot. Baka mamali kami ng pagkukuha, kaya nais ko sanang patingnan kayo. Binibini Chu, si Xiaobei ang gumamot kay Lolo Master Chu. Bakit niyo po sinasabi ito sa akin? Dr. Zhao, nagbibiro po ba kayo? Nakita kong malinaw kanina na kayo ang gumamot sa lolo ko. Pagpasok mo, ako naman ang nakita mong nag-aalis ng mga karayom, kaya akala mo ako ang naggamot. Binibini Chu, nasaan si Xiaobei? Mas magaling ang kanyang kasanayan kaysa sa akin. Xiaobei, sumama ka na kay Binibini Chu. ako...
Dr. Zhao, Huwag kang mag-alala. Binibini Chu, si Xiaobei na ang iyong napangasawa. Kung hindi ka papayag, magagalit ako. Kung talagang ayaw mo, maaari ninyong papuntahin si Xiaobei para mag-video call sa akin. sige, Tatay, hindi po ba kayo naging makatuwiran? Ginoong Ye, tara na. Sige. Itong si Binibini Chu ay hindi pa alam na si Xiaobei ang tagapagmana ng Medical Emperor. Pero okay lang, pagkatapos ng ilang panahon, maiintindihan din niya. Tingnan mo, lalabas na sila. Bilisan natin at sundan sila. Shenyao Pavilion, ang pinakamalaking botika sa Timog Probinsya, ang 100 taong Polygonum Multiflorum sa listahan ay narito sa loob. Director Chu, nadaya ka bang bumili ng gamot ni Nayebe at ng tatay ko? Ang tatay ko ay walang alam sa medisina, huwag kang makinig sa kanya. Director Chu, si Zhao Weiguo ay isang taong walang nalalaman. Tungkol kay Yebei naman, mas walang kwenta pa siya. Huwag kang padala sa kanila. Huwag mong sira ng tatay ko. E ano kung ginawa ko? Ang tunay na ugali ni Zhao Weiguo ay alam ng lahat. Huwag kayong mag-alala, Director Chu. Tiyak na aanyayahan namin ang pinakamagagaling na doktor para gamutin si Lolo Master Chu. Umalis kayo. Ginoong Ye, alis na tayo. Director Chu, ano ang nangyayari? Hindi siya kasing talino ng iniisip ko ni hindi niya makilala ang tama sa mali. Hindi na kailangang sabihin. Akala niya platform ay kakayahan. Anong business queen o rising star sa negosyo? Sa paningin ko, lahat yan ay pakitang tao lang ng mga tao sa pamilya. Chu, kung wala ang pamilya Chu, siya ay wala. Hindi tulad namin, sa sariling kakayahan kami umaasa. Tita, Yue, ano man ang mangyari. Kapit tayo sa malaking puno ng pamilya Chu. Basta ma-expose natin ang panloloko ni Nayebe at Zhao Weiguo, makukuha natin ang pabor ng pamilya Chu. Makakatipid ng taong pagsisikap. Tama. Baka sakali, malampasan natin ang pamilya Chu. Tara na, pasok na tayo. Nandito ba ang boss? Sino po iyon? Boss, nandito kami para bumili ng 100-year-old Polygonum Multiflorum. Ikaw pala si Director Chu mula sa Chu Group. Handa na kami matagal na may tao ba diyan? Ilabas ang 100-year-old Polygonum Multiflorum. Ayos, maliligtas na si Lolo. Director Chu, tingnan niyo po. Ito ang 100-year-old Polygonum Multiflorum. Kayamanan ito ng Chenyao Pavilion. Wala nang katulad nito sa buong Southern Province. Kahit pa hanapin nyo sa buong bansa, mahirap itong matagpuan agad. Karangalan po ang pagdating nyo. Bibigyan ko ng pakundangan si Director Chu. Kunin nyo na sa 2 milyon. Mr. Ye, tawagan mo si Dr. Zhao sa video call para makita niya ito. Hindi na kailangan. Boss, magkano po yung isa? Ito, isang pirasong itim na kahoy lang ito. Walang halaga. Boss, hindi namin kailangan ng polygonum. Ito ang gusto namin. Ye, nandito kami para bilhin ang 100 taong gulang na sanghaya, panggamot sa sakit ni Lolo. Anong ginagawa mo? Sabi ko gagamitin ko ito para gamutin ang lolo mo. Ito, Ye, tumigil ka sa pagbibiro. Gawin mo na agad. Tumawag kay Dr. Just Zhao para patunayan ang edad ng 100 taong gulang na sanghaya. Ang sakit ni Lolo, hindi na pwedeng maantala. At saka, hindi papayag si Dr. Just Zhao. Papayag ang tatay ko. Ikaw, Sa matalas na mata ng tatay, makikita niyang maliwanag ang halaga ng pirasong itong itim na kahoy. di ko inasahang ganito siyang taong salbahe. Bakit ganun kamahal ni Dr. Just Zhao sa ganitong tao? Hindi, para may iligtas si Lolo, kailangan kong tiisin. Sige, kung ayaw mong tumawag, ipapatawag ko ang pamilya ko para kausapin si Dr. Just Zhao at isumbong ang kalokohan mo. Diyos ko, ang lakas ng loob ni Yebei na magdesisyon para kay Director Chu, gumamit pa ng itim na kahoy para lokohin si Director Chu. Si Zhao Weiguo siguro ang nag-udyok sa kanya. Tita, Yue, kung bibili natin ang 100 taong gulang na sanghaya, si Director Chu magmamakaawa sa atin, di ba? Dapat mong malaman, ang 100 taong gulang na sanghaya ay hindi basta nakukuha. Tama, ibibigay natin ang sanghaya kay Director Chu para mailantad si Yebei at ang panloloko nila. Ang pabor na ito, mas mahalaga pa sa lahat. Oh, boss.
bibilhin namin itong sanghaya. Kukunin na namin. Ano? Ano? Sige, halika. Ibalot mo para sa 3 bisita. Sandali lang, kukunin naming pareho. Kahit ano ang mangyari, ang 100 taong Polygonum multiflorum ay hindi dapat makuha. Mahalaga ito para mailigtas si Lolo. Director Chu, malinaw na isinuko mo ang Polygonum multiflorum kanina. Sabik kong bilhin ito, pinigil mo pa ako. Ginagamit mo talaga ang kapangyarihan para mang-api, boss. Hukuman mo kung sino ang tama. Totoo namang ikaw, Director Chu, ang unang umayaw sa Polygonum multiflorum. Yebay, ikaw ang may kasalanan kung mapapabayaan ang kalagayan ni Lolo. Hindi kita patatawarin. Magtiwala ka. Hindi ako nagsisinungaling. Hindi nagsisinungaling? Director Chu, niloloko ka lang. Ni Yebay. Tama. Anong klaseng tao si Zhao Weiguo? At ano naman si Yebei? Hindi ba natin alam? Boss, bilisan mo. I-swipe mo na ang card. Ipadala sa bisita. Si Yebei na ito ay isang walang kwentang gago. Pero huwag kang mag-alala, Director Chu. Aming binili ang Polygonum multiflorum para sa'yo. Oh, Director Chu, sana sa hinaharap, tulungan mo kami ng husto. Yebay, tingnan mo. Alam mo ba ang halaga ng pabor? Tiwalang-tiwala ka. Hayaan mo silang bumili. Sisiguraduhin kong magsisi sila. Boss, magkano ang troso diyan? Ito, sabihin na nating 300 yuan. Ito, Heto, 300 yuan. Bayad at gamit ayos na. Walang bawian. Nanay, tingnan mo. Bumibili pa rin siya ng basurang kahoy na yon. Gumastos ng 300 yuan sa isang piraso ng basurang kahoy. Yebei, ano pa bang masasabi ko sa'yo, Director Chu? Ngayon, dapat maniwala na kayo sa amin ngayon. Yebei, ikaw, ang Yebei na to, talagang hindi maasahan. Dapat humanap ako ng paraan para imbitahan si Divine Dr. Zhao. Pero, anong gagawin ko ngayon? Magtiwala ka sa akin. Siguradong gagalingin ko ang lolo mo at sila, siguradong magsisisi sila. Hindi kami magsisisi. Tama. Sino mang magsisisi, tanga. Ganon ba? Isang Polygonum multiflorum na wala pang 500 taon at may mga depekto. Karaniwan lang ang halaga. Anong masasabi mo, boss? Director Chu, tingnan mo. Nagsasalita pa rin ng walang saysay. Hindi, kahina-hinala ang ekspresyon ng boss. Iiyak ka, maya-maya. Yebei, anong oras na? Nagpapatigas pa rin. Talagang hinahangaan ko ang iyong kapal ng mukha, kasing kapal ng pader. Boss, sabihin mo sa kanya ang totoo, bigyan mo siya ng isang magandang sampal. Oo, sampalin mo ng malakas ang mukha niya. Sir, maganda ang iyong paningin. Ang Polygonum multiflorum ay kulang nga ng 1 araw. Ano? Ang Polygonum multiflorum na ito ay kulang ng 1 araw, mas eksakto, 79 na taon at 364 na araw ang tanda. Naku, ang esensya ng halamang gamot na ito ay may katangiang na kung wala ang huling araw ng preparasyon, ang bisa nito ay mas mababa pa sa 10 taong tanda. Sa madaling salita, ito ay 10,000 yuan lang ang halaga. Tama ang sinabi ng Ginoo. Ang Polygonum multiflorum na ito ay talagang kulang sa 1 araw. Nang kolektahin namin ang mga halamang gamot, nagkamali kami sa pagkalkula ng oras. Subalit, kami sa Chenyao Pavilion ay may tuntunin kapag nagkamali sa pagtaya ng halamang gamot. Amin ang pananagutan. Ano, ibig sabihin, nagastos namin ang 2 milyong yuan sa bagay na 10,000 lang ang halaga. Inay, 2 milyon iyan. 2 milyong yuan. Boss, ayaw na namin nito. Isoli na ang pera namin. Bakit? Minamaliit niyo ba ang Chenyao Pavilion? Nabanggit ko na, kapag tapos na ang transaksyon, walang papalitan. Kayong... Naku, dahil lahat sa'yo, nawalan kami ng 2 milyon. Tita, Nako, inay, hindi natin masisisi si Kuya Wang Yue kung may sisihin. Si Yebei ang may sala. tama. Yebei, alam mo nang malinaw, may diferensya ang Polygonum multiflorum pero hindi mo sinabi, sinadya mong lokohin ako. May obligasyon ba akong sabihin sa'yo? Sasabihin mong niloko kita? Pinabili ba kita nito? Ginawa mo to para gumante. Galit ka sa paghihiwalay natin. Makinig ka. Tama ang desisyon kong hiwalayan ka. Kung may dapat sisihin, ikaw mismo dahil sa pagiging walang kwenta. Tama. Kahit na ang nabili naming Polygonum multiflorum ay hindi makagagamot ang walang kwentang troso na nabili mo, hindi din makakapagligtas sa buhay ng matandang Panginoon. Tama. Yang binili mong sirang kahoy na iyan, hindi kayang magligtas ang buhay ng matandang amo. Tama, ikaw at si Zhao Weiguo, yang tangang. Yan, nangangarap pa kayong bumangon, gustong umangat pa para pagsisihan naming mag-ina. Panaginip lang yan. Liu Yue, ang taong sinasabi mo ay sarili mong ama. Mula nung bata ka pa, alaga niya sa'yo. Walang kapintasan. Ngayon, ganyan ka magsalita. May puso ka ba? Wala ka bang konsensya? Trabaho lang niya, yon. Parang katulong lang ang ginagawa niya. Anong dapat ikalungkot ko? Isa pa, wala siyang silbi at tanga. Nakalimutan ko, isinilang ka sa pamilyang walang ama. Kaya ganyan ka. Kung gusto mo siya, maging anak ka niya. Di naman siya tunay kong ama. Hahaha.
Yue. Hinamak mo ako. Binabagan lang kita. Walang puso at di marunong tumanaw. Yue. Okay ka lang? Gago ka! Hinamak mo si Yue. Matagal ko nang gustong bugbugin ka dahil sa kakadaldal mo. Ito'y paghihimagsik, Yibei. Putang manugang ka, lumalabis ka na. Sige, kaya mo ko suntukin? Lalaban ako hanggang dulo. Yebei! Ang sampal na ito ay para sa biyenan ko. Ma! Ang sampal na ito ay sa pagiging balimbing mo. Ma! Ang sampal na ito ay sa kalupitan at kataksilan mo. Ang sampal na ito ay para sa hiya at pagdurusa naming mag-ama sa mga nakaraang Yebei, gago ka. Anong kapal ng mukha mong paluin ako? Huwag mong isipin na dahil sinusuportahan ka ng Chu family, ay magaling ka na. Bastardo ka pa rin habang buhay. Yibei, bakit sa amin mo binubuhos ang galit mo? Kung hindi mo pagagalingin si Old Master Chu, papanagutan mo ang mangyayari. Tama, sa sirang troso mong iyan. Hindi mo rin siya mapapagaling, Old Master Chu. Ganun ba? Boss, ikaw mismo ang nagsabi kanina, kapag nagkapalitan na ng pera at kalakal, walang atrasan. Tama. Tama yan. Mabuti. Ngayon ipapakita ko sa inyo. Phoenix Jade Branch. Boss, ano ang Phoenix Jade Branch? Oo, bakit kumikislap ito? Naku, masyadong nakakasilaw. Phoenix Jade Branch. Ito lamang ang natatangi sa mundo. Pinakamataas na espiritual na halaman. Kayang buhayin ang patay, patubuin ang laman sa buto. Hindi ko inakalang ito pala ang nakaukit sa itim na troso. Diyos ko, ang Chenyao Pavilion natin. Araw-araw nagbabantay ng kayamanan, hindi namamalayan. Boss, magkano ang halaga ng Phoenix Jade Branch? Hindi ba baba sa... 100 milyon. 100 milyon sa mayayamang nangangailangan. Halaga nito ay aabot 1 bilyon. 1 bilyon. Yang lalaking si Yebe ay gumastos ng 300 yuan para makuha ang banal na bagay na nagkakahalaga ng 1 bilyon. Ito. Yebei, nagkamali ako sa kanya. Tama ang nagsabi na protektado ni Divine Dr. Zhao ay hindi masamang tao. Sige, umalis na tayo. Sandali lang, Boss, anong problema? hindi mo pwedeng dalhin yan. Ibabalik ko ang pera mo. Ikaw, Boss, ikaw mismo ang nagsabi, kapag tapos na ang transaksyon, wala nang bawian? Bakit ngayon iba ang patakaran mo? Ganun ba? Huwag mo akong kausapin ng ganyan. Kung hindi mo iiwan ang Phoenix Jade Branch, hindi ka makakaalis. boss, paano ka naging ganyan? Sinasalungat mo sarili mo. Tama siya, boss. Hindi natin sila pwedeng pakawalan. Eksakto, gustong kunin ang halamang sangkatauhan na 1 bilyon sa halagang 300 lang. Nagbibiro ka ba? Kayong mga tao. Boss, ginagamitan mo ba ng lakas ang aming pamilyang Chu? Para sa 1 bilyon, wala akong pakialam kung magkaaway tayong pamilya at saka ang Chenyao Pavilion ay hindi madaling takutin. Sa likod namin ay ang Panginoon ng Green Dragon Hall. Ang Green Dragon, sa harap ko, dapat siyang lumuhod. Boss, ininsulto niya ang Hall Master. Naglakas loob ng insulto sa Green Dragon Hall, naghahanap ka ng kamatayan, parang sawang-sawa ka na sa buhay. Hoy, ang gusto ko lang naman ay ang Phoenix Jade Branch. Pero nangahas ka pang bastusin ang Pangulo ng Green Dragon Hall. Ngayong araw na ito, hindi ka lalabas ng buhay. Bilisan mo, umalis na tayo. Alis na... sa tingin ko ngayon, yung si Yebei ay siguradong patay na. Eksakto, yang si Yebe, nangahas pa akong saktan. Kapag hinila na siya rito, kailangan ko siyang lubusang hamakin. Tita Yue, sa oras na yon, tiyak kong paparusahan si Yebei hustong parusa. Ang pananakit sa bagsak na ang ekspertong kakayahan ko. Hulihin nyo. Ano ang tinitingnan mo? Sugurin. Ginoong Ye, mag-ingat kayo. Nangahas kang hawakan ng babae ko, naghahanap ka ng kamatayan. King Shui, ayos ka lang ba? Ayos pa ako dahil dinala kita rito. Responsibilidad kong pangalagaan ang kaligtasan mo. Ama kahabagan. Ako'y hindi na ako maglalakas loob ulit. May kampi siyang Panginoon ng Green Dragon Hall. Huwag kang mag-alala. Ang Green Dragon, wala siya sa aking mga pangamba. Tayo na. Dahan-dahan lang. Hoy, Tita Yue, tingnan niyo agad. Lalabas na sila.
Ha? Yebey, gagong iyan. Paano siya nakalabas ng mabilis? Walang bakas man lang ng pagbugbog sa kanya. Baka naman ang may-ari ng Chenyao Pavilion ay nagpakitang gilas sa pamilyang Chu, kaya hindi sila gumalaw? Yebey, hayop na yan. Bakit niya ako sinaktan? Para kay Zhao Weigo, hindi ko talaga maubos ang galit na ito. Tita, Yue, sa tingin ko, ang kayabangan ni na Yebei at Zhao Weiguo ay galing sa pagsandal sa pamilyang Chu. Kapag nailantad natin, ang mga kasinungalingan nila, hindi na tayo kikilos pa. Ang pamilyang Chu na ang bahalang gumante. Sa panahong iyon, tayo na ang mananaig. Tama. Hindi pa rin ako naniniwala na ang gurang na yon ay may alam na medisina. Ang pagkakatuklas ni Yebei sa problema sa halamang gamot ay swerte lang, parang bulag na pusang nakahuli ng daga. Ang paglabas nila roon ay nangangahulugang na ibigay na nila ang Phoenix Jade Branch sa may-ari. Wala na silang banal na gamot para iligtas si Lolo Chu at ang paghamak kay Binibini Chu, ang pamilyang Chu, hindi magpapatalo. Mabuti, puntahan na natin ang pamilyang Chu ngayon din. Tara na. Sige. Pasensya na, sinabi mo nang huwag bilhin ang 100 taong Polygonum multiflorum, ngunit nagkamali ako ng intindi. Ikaw talaga ang pinahahalagahan ni Divine Dr. Zhao. Salamat sa pagsusumikap mong makuha ang Phoenix Jade Branch. Maniligtas si Lolo. Ayos lang, hindi ba't ikaw rin ang nagligtas sa akin? Huwag mag-alala. Basta't nandito ako, hindi kita pahihintulutang masaktan. Hoy, Xiao Okshui. Nabili mo ba ang lahat? Oo, nabili ko. Divine Doctor Zhao, nahanda na namin ang lahat ng halaman. Ayon sa hiling mo, ito lang ang 100 taong Polygonum multiflorum, ang peke. Ngunit, nakuha namin ang Phoenix Jade Branch. Sa tingin mo gagana ito? Phoenix Jade Branch, yan ba ang maalamat na banal na gamot? Tunay ba ito? Higit pa ito sa sapat. Ito nga ang Phoenix Jade Branch. Narinig ko rin ito. Sabi nila kayang buhayin ang patay, pagalingin ang laman at buto. Magkano ang ibinayad mo, hindi naman aabot sa kalahati ng yaman ng pamilya Chu, di ba? 300 yuan lang. Ano? 300 yuan? Ito? Paano ito nangyari? Ang Phoenix Jade Branch na ito ay dating nakakublay sa loob ng piraso ng itim na kahoy, pang dekorasyon sa counter. Nakuha ko ito ng may pagkakataon. Ang may-ari ng Chenyao Pavilion, ayaw kaming paalisin noon. Gusto niyang agawin ang Phoenix Jade Branch. Ngunit, salamat kay Yebei, nakuha namin ang banal na gamot na ito. Ang Chenyao Pavilion na ito, walang respeto sa pamilya Chu, magaling, Xiaobei. Mahusay ang paghuhusga mo at tapang at katapangan. Talagang karapat-dapat si Xiaobei na tagapagmana ng Medical Emperor. Tunay na ang malakas ay walang kinakatakutan. Sa aspetong ito, talagang kamukha niya ako. Ako naman ang God of War. Hindi ba? Ginoong Ye, hindi ko talaga kayo mapapasalamatan ng lubos. Hindi lang nakuha ang banal na gamot. Kung di na protektahan pa si Xiao Xue, ako po, tama na. Kuya Su, anong tawag mo sa kanya? Ay, tama. Manugang. Nooy nababahala ako tungkol sa anak kong babae. Ngunit sa ganyang talas ng isip at tapang, tsaka si Dibinong Dr. Zhao. Dibinong Dr. Zhao, pakiusap dalhin niyo pong gamutin si Lolo. Sige, lumabas muna kayong lahat. Opo. Hindi natin pwedeng istorbohin ang paggagamot kay Xiaobei. Xiaobei, magsimula na tayo. Sige. Talagang karapat-dapat na tagapagmana ng Medical Emperor. Bawat karayom ay puno ng panghuling prinsipyo ng medisina. Kahit ang matagal kong bottleneck ay lumuwag na. Sa loob ng 2 araw, siguradong lalampasan ko ang antas ng Dibinong Doktor. Abot ang kaharian ng Medical King. Marami talaga akong natutunan. Ay naku, sumasakit na naman ang tiyan ko. Tatay, tulungan niyo akong tanggalin ang karayom. Kailangan kong pumunta sa banyo. Aray, Salamat mahal na doktor sa pagsagip sa buhay ng matandang ito. hindi ako... Tatay, nagising ka na? Lolo. Ay, mabuti. Magaling. Mukhang nagising na ang matanda. Oh, Ginoo, Binibini. May 3 tao sa labas. Maingay sila sa labas. Sinasabing peke si Dr. Zhao. Ano?
Hoy, pasukin niyo kami. Hoy, sinasabi ko sa inyo, si Zhao Weiguo ay isa lamang mandarayat. Tama, bilisan nyo at papasukin kami. Kung may mangyaring masama, kayo ba ang mananagot? Hindi. Yue, tita, ano ang gagawin natin ngayon? Ito, Tingnan nyo, may paparating na tao. Wisit na Chu Kingshui, bakit siya ang napiling presidente? Anong kulang sa akin kumpara sa kanya? Ngayon, nakakuha si Chu Kingshui ng ibinong doktor para gamutin si Lolo. Kung magtagumpay siya sa paningin ni tatay at lolo, lalo siyang paboritong apo. Inay, si Binata G. Chu po ito. sabihin natin kay Binata Chu ang sitwasyon. Hoy, Binata Chu, may mahalagang bagay kaming sasabihin sa inyo. Yung dalawang tao naggagamot kay Lolo Chu ay mga impostor. Papatayin nila si Lolo Chu. Ano mo nalaman yan? Binata Chu, ako ang dating asawa niya. 10 taon kaming nagsama. Alam ko ang kalagayan niya ng buong buo. Normal na araw, nasa bahay lang siya, naglilinis ng bahay. Isang tamad na walang silbi. Paano siya magiging doktor? Tama. Binata Chu, wag ninyong hayaan. Nalokohin kayo. Oo. Si Chu Kingshui ay kumuha ng peking doktor para kay Lolo. Mabubuking siya ngayon. Tara na, samahan niyo ako sa bahay. Chu Kingshui, lumabas ka dyan. Chu Kingshui. At Chujin, bakit ka sumisigaw? Di mo ba alam kailangan ni Lolo magpahinga ng tahimik? Magpahinga ng tahimik? Nandito ako ngayon para ilantad ka, kumuha ka pa ng manloloko para magpanggap na doktor. Gusto mo yatang patayin si Lolo. GM Chu, kailangan niyo akong paniwalaan. Si Zhao Weiguo ay isa lang lalaking bahay. Wala siyang alam sa medisina. Tama, ang walang kwentang yan. Isa siyang hunghang... Nakakaawa ka talaga. May hiyas ka pala di mo alam. At hiniwalayan mo si Dr. Zhao. At si Ye Bei, sinayang mo ang pagkakataon na umangat sa buhay. Ano, GM Chu, imposibleng yan. Siguro iniloko ka ng matandang yon. Tama na. Sino ang nagsasalita ng ganyan tungkol sa sariling ama? Mukhang tama lang ginawa ni Dr. Zhao. Naputulin ang ugnayan sa'yo. Ayoko nang makinig sa mga sinasabi mo. May tao ba dyan? Palabasin sila. Chu Kingshui, inayuma ka ng manloloko. Papatayin si Lolo at papatawag ako ng family meeting para tanggalin ka sa posisyon at itakwil ka sa angka ng Chu. Ganun ba? Sinong nga itatakwil mo sa angka ng Chu? Sabi ko, si Chu Kingshui. Lolo. Kayo, nais ninyong mamatay na ako, di ba? Mga halimaw, lumuhod ka ngayon din. Paumanin po, Lolo. Ginoong Chu, si Zhao Weiguo ay hindi tunay na dibinong doktor. Siya'y isang walang silbing tambay. Binatang Ginoong Chu. Magsalita ka naman, Binatang Ginoong Chu. Anong masasabi ko? Malinaw namang wala sa sarili ang lolo ko noon. Ngayon, nakakalakad na siya at pumangon. Sila ang sumira sa akin. Kung hindi siya, ikaw kaya? Ako. Anong kalagayan ko noon? Higa sa kama at walang malay. Hirap na hirap huminga. Tingnan niyo ako ngayon. Parang kaya kong tumakbo at tumalon sa isang hininga. Makakalakad ako ng 3 milya. Hahaha. Hindi ba ito gawa ng dibinong doktor? Ano pa ang ibang paliwanag? Narito na ang katotohanan. Nagloloko pa rin kayo. Kayong mga matitigas ang ulo. Posible kayang si Zhao Weiguo ay tunay na dibinong doktor, pero sa bahay, siya'y marunong lang magluto, maghugas, maglinis, at maglaba. Hindi ko siya maiugnay sa isang dibinong doktor. Hindi pwede, imposible. Yang matandang pabigat, hindi magiging dibinong doktor. Sinadya itong itago ng tatay. Takot siyang baka mahirapan kayo sa katotohanan. Lahat ng meron kayo ang tagumpay ng Liu Group galing sa kanya. Hindi ako naniniwala. Hindi talaga, tambay lang siya. Hindi ko inakala. Ganito pa rin tingin ninyo. Hindi ko inaasahan na sa huli. Ganito pa rin ang tingin mo sa akin. Tatay, sila, hindi karapat-dapat sa iyong kalungkutan. Binibining Chu, pakipalabas sila. Naiintindihan ko. Makinig ka? Ang pangalan ni Divine Dr. Zhao ay kilalang kilala sa mataas na lipunan ng 13 lalawigan. Hindi mo alam dahil sinadya niyang itago ito. Pag-isipang mabuti, sa galing ni Divine Dr. Zhao at mga koneksyon, siya ang naging dahilan ng pag-angat ng pamilyang Liu. Ngunit kayong mapagmataas, minamaliit si Divine Dr. Zhao, iniwan ninyo siya. Katawa-tawa talaga. Ano? Ako ay nagpakabayani para sa inyo. Ginamit lahat ng koneksyon ko para makakuha kayo ng kontrata. Sa mga nakaraang taon, tuwing masaya kayo, masaya rin ako. Hindi ko akalain na magiging walang utang na loob kayo. Ang pag-unlad ng pamilyang Liu. Akala mo ba dahil sa sarili mong kakayahan? Hindi. Ako si Zhao Weiguo, ang nagambag ng walang bayad. Hindi ganon. Ang pagkukuha ng kontrata dahil sa sarili kong galing.
May talino ako sa negosyo. Ang lahat ng ito ay dahil lamang sa sarili kong pagsisikap. Tatay, alam kong nagkamali ako. Pakasal ka ulit kay nanay. Pwede ba? Tiyak na paglilingkuran ka naming mabuti. Tatay, magsalita ka naman. Alam kong mali ako. Nakikiusap ako. Pakasal ka ulit kay nanay. Hindi pa ako nakakita ng mga walang hiya. Kayong humiling ng diborsyo. Pagka-diborsyo, sinubukan niyo pang linipol kami. Ngayon, nagpapanggap kayong maawain. Sino ang gustong inyong suklamin? Talaga bang alam mong nagkamali ka? Nakikita mo lang na ang tatay ko ay may halaga ngayon. Yebey, sino ka para maging ganyang mayabang? Ang tatay ko ay bantog na doktor. Ano ka? Yebey, sino ka ba para magmalaki rito? Ang tatay ko ay isang banal na doktor. Anong klase kang nilalangkan? Tumigil ka! Xiaobei, para siyang tunay na anak sa akin. Ang paghamak sa kanya ay paghamak sa akin. Hindi ganoon. Tatay, pakinggan mo ang paliwanag ko. Lahat ito kasalanan ni Yebey. Si Yebey ang may sala. Walang kwenta siya. Kaya nga kahit ikaw ay minamata ko rin. Opo, Tito Zhao, lahat po ito kasalanan ni Yebey. Tama na. Nakalulungkot, nakaiinis, nakakahiya. Hanggang ngayon, hindi mo pa alam kung saan ka nagkamali. Nabigo ako ng husto sa'yo. Umalis. Kayo. Lahat kayo umalis. Ayaw ko na kayong makita. Tatay. Anong kasalanan ko? Lahat ito kasalanan mo. Kung magaling ka pala, bakit ngayon mo lang sinabi? Ikaw ang nagtago ng katotohanan. Tinuring kitang talunan at ako pa ang mali. Zhao Weiguo, kung sinabi mo lang noon na isa kang banal na doktor, hindi kita hiniwalayan. Anong ginagawa mo? Tatay, okay ka lang ba? Ikaw na babae, hanggang ngayon, matigas pa rin ang ulo mo. Ilang taon kayong ikinasal ni tatay at inalagaan ka niya. Wala ka bang kahit kaunting utang na loob? Yebey, nagre-rebelde ka na. Nangaral pa sa amin. Ang tatay ko ay banal na doktor. Ikaw ano ka? Isang taong umaasa sa biyanan. Anong ipagmamalaki mo? Ako ang anak. Tumahimik ka. Hindi kita anak, handang-handa ako. Hayaang umasa sa akin si Xiaobei. Ano naman, sinabi ko na basta ako si Zhao Weiguo ay nandito. Ako ang bahala kay Xiaobei. Tatay. Tsaka, tagapagmana ng emperador ng medisina si Xiaobei. Kahit na wala ang pag-aalaga ko, si Xiaobei ay magiging maayos. Binibinichu, wala na akong sasabihin pa sa mga taong ito. Pakiusap, paalisin ninyo silang lahat. Naiintindihan ko, huwag kang mag-alala. Ako ang bahala dito. Ngayon, umalis na kayo. Oo nga pala, si Yebei na hinahamak ninyo. Ngayon ay manugang na ng pamilya Chu at nobyo ni Chu Qingshui. Maging magalang kayo sa kanya. Ano? Oy, ano ang nangyayari? Hindi ko alam. Ikakasal na si Xiao Xue. Tatay, tungkol dito, ipapaliwanag ko sa inyo. Mamaya. General na Manager Chu, si Yebei ay isang walang kwentang talunan. Hindi karapat-dapat maging asawa mo siya. May Diyos na Dr. Zhao sa kanyang likuran. Kailangan ko pang sabihin. MP, Yebei, nakapasok ka lang sa mabuting loob ni General na Manager Chu dahil sa koneksyon ng tatay ko. Hindi mababago nito. Ang katotohanan walang kwenta ka. Eksakto. General naman Dear Chu, ikaw ang iginagalang na presidente ng Grupo Chu. Paano ka nagkagusto kay Yebei? Wala siyang silbi at diborsiyado. Hindi siya karapat-dapat sa iyo. Karapat-dapat man siya o hindi, hindi mo desisyon yan. Ayaw kong magsalita pa. May tao. Zhao Weiguo. Tatay. O sige na. Simula ngayon, ang pamilya Chu at lahat ng kumpanya na kaugnay ng pamilya Chu hindi na makikipagtulungan sa kanila. Ano? Inay, Chu Group ang may hawak sa karamihan ng merkado sa timog na probinsya. Kung hindi sila makikipagtulungan, ang Liu Group ay babagsak na. Ito... Zhao Weiguo, ikaw ba talaga ay ganito kalupit? Tatay, sila ay hindi karapat-dapat sa awa mo. Zhao Weiguo, magsalita ka naman. Huwag mong hayaan ang Chu Group. Umalis ka sa daan. Ilabas sila. Hoy tatay, anong ginagawa mo? Zhao Weiguo, dinevorce na kita, tapos gaganti ka ng ganito? Napakalupit mo. Malupit ang tatay ko. Kahit pagkatapos ng diborsyo, hindi siya nag-isip na gumanti sa'yo. Lahat ng ito ay nararapat sa'yo. Lumayas ka. Ang kumpanya natin, binoykot ng kalahati ng probinsya. Paano na tayo mabubuhay? Tita Yue, huwag kang mag-alala. Nandito pa ako. Sige na, huwag ka nang magpanggap. Sa tingin mo kakayanin mo ang pamilya Chu? Tita Yue, sa totoo lang, may mabuting balita ako, hindi ko pa nasasabi. Ang manager ng City Construction Department ay may utang pa sa pamilya natin. Para sa Urban Renewal Project ngayong taon, makakakuha ako ng konting parte. Ano, makakakuha ka ng construction project? Ang galing naman, Nay.
Kapag nakuha natin ang renovation project, hindi lang kita ang makukuha. Mas importante, mapapalago nito ang impluensya ng kumpanya. Hindi pa kasama ang iba. Official itong partnership. Sino ang magbo-boycott sa atin? Ito ay government project. Ang mga salita ng mga Chu ay walang kwenta. Xiao Wang, totoo ba ito? Tita, sigurado ito. Xiao Wang, sabi ko na nga ba, ikaw ang pinakamagaling. Kuya Wang Yue, ikaw pa rin ang pag-asa. Yang tarantadong si Yebei, akala niya, malulutas niya lahat kay Zhao Weiguo. Panaginip lang yan. At saka, si Zhao Weiguo, doktor lang naman. Hindi ako naniniwala. Makakapantay siya sa akin, isang negosyante. Eksakto. Dagdag pa, ang construction project. Nagbibid din ang mga Chu. Pag nakuha natin ang construction project, masasalpak natin sa mukha nila. Sa panahong iyon, hindi na tayo gagalawin ng mga Chu. Si Zhao Weiguo, mas hindi dapat katakutan. Marami tayong pagkakataon para sa kanya. Sige, bilisan natin. Tara na. Hindi. Ayaw ko pumayag sa kasal na ito. Itay, nangako na ako sa kanila. Hindi pwedeng baliwalain ang salita. Depende sa uri ng bagay yon. Si Yebei, hiwalay na siya at walang kakayahan. Kahit may divine doctor, Zhao siya, bilang taga-suporta. Pero siya mismo ay isang walang kilalang tao pa rin. Ang usaping ito, bakit hindi mo ako kinonsulta? 3 buwan kang nasa coma. Pwede ba kitang kausapin noon? Ano ang sinabi mo? Wala. Pagdating nila, ikaw ang kausap sa kanila. Ang pamilyang Chu ay hindi mapagkait na angkan. Si Yebei, kung may pangangailangan man siya, gagawin natin ang lahat. Pero ang pagpapakasal kay Xiao Xue bilang pusta, sa tingin ko mali ito. Naintindihan mo? Opo, Itay. Ang pamilya ng kuya mo, darating din mamaya. Samantalahin natin ang hapunan para linawin ito. Tingnan mo ang pamilya ng kuya mo. Ang manugang na nakuha nila ay Genan First Class Ward General. Tingnan mo ang napili mong manugang. Hay nako. Opo, Itay. Divine Dr. Zhao. Ginoong Ye, handa na ang hapunan. Papatawag kayo ni Lolo. Xiao Xue, malapit na kayong ikasal. Tatawagin mo pa rin Ginoong Ye. Yebei, Itay, Basta kayong dalawa ay mabuhay ng maayos. Okay na yan. tara na. sige. Itay, Lolo. Naku, si Ate King Shui pala ito. Dinadala mo ang iyong nawalang kasintahan dito? Shuyu, tigilan ka sa kalokohan. Xiao Xue, huwag kang magalit. Yuer, tigilan mo ang pagpapatawa. Hindi ako nagsasabi ng kalokohan. Totoo namang diborsyado siya. Hindi tulad ng asawa ko na first class na mandirigma ng Dragon Palace. Galing ng bayaw ko. Shujin, Sige na, pigilan ninyo ang mga salita. Xiaobei, ang pamilyang ito parang may masamang balak na dumating. tatay, ano ang nangyayari? Dahil ayaw ng lolo mo sa kasal mo kay Xiaobei, pinapunta niya ang tiyo mo para tulungan ang pagpapawalang bisa. Ano, ipapawalang bisa ang kasunduan? Lolo, alam kong mahilig ka sa tsa, kaya pinaghirapan kong makuha ang bilihin ito. Gongchun teapot para sa'yo. Gawang kamay ni Master Tang, ito ay first class na teapot. Nais ko ang mabuting kalusugan mo at mahabang buhay. Si Master Tang ay sikat na gumagawa ng teapot. Ang Gongchun teapot ay nagkakahalaga ng 200,000. Tatay, ito ay pagpapakita ni Yuer ang tapat na pagmamahal sa magulang. Lolo, sana gumaling ka agad. Mabuti, napakabuti. Ito ang medalya na nakuha ko sa Dragon Palace. Ipapamana ko ito kay Lolo. Diyos ko, isang medalyang palasyo ng dragon. Ang palasyo ng dragon ang bantay ng Dragon Vein ng Great Xia. Ang medalyang ito ay walang katumbas na halaga. Sumasagisag ito sa pambihirang serbisyo at karangalan. Makapagpapaunlad ito sa kapalaran ng pamilya. Naway mabuhay ang lolo ng walang hanggan. Mabuti, napakagaling. Ate King Shui, ang asawa ko ay nagbigay ng pinakamataas na medalya ng Palasyo ng Dragon. Ang napangasawa mo, anong handog ang inihanda niya? Ito, hindi maganda. Ako'y abalang-abala sa paggamot sa sakit ni Lolo, kaya nakalimutan kong maghanda ang regalong ibibigay ni Yebei kay Lolo. Imposible. Imposible. Ang manugang ng Angkanchu ay niwalang inihandang regalo. Walang galang talaga siya. Ako? Yuer, huwag kang bastos. Totoo naman. Xiaobei, ang pamilyang ito ay talagang gustong ilagay ka sa alanganin. Ngunit huwag kang mabahala, may inihanda na akong regalo para sa iyo. Tatay. Diyos na manggagamot na Zhao, walang alam ang anak kong babae, patawarin mo siya, ngunit ang asawa ng anak ko ay pangunahing mandirigma ng Palasyo ng Dragon. Naniniwala ako na si Divine Dr. Zhao hindi makikipagtalo sa anak ko, hindi ba? Ginagamit ang Palasyo ng Dragon para i-pressure ako. Ako ang Diyos ng digmaan ng Palasyo ng Dragon. Ngunit wala talaga akong naipaghandang regalo para kay Xiaobei. Kung sana ay alam ko
Kung talagang hindi ubra, ipapakita ko ang tunay kong pagkatao bilang Diyos ng digmaan ng palasyo ng dragon. Tingnan natin kung maglakas loob silang apihin si Xiaobei. Shuyu, pwedeng huminahon ka muna. Ang gamot na inuwi ni Yebei para kay Lolo ay pinakamahalagang regalo na natanggap niya. Tama naman, pero ang kapalit ay naibigay na ang pagpapakasal mo sa kanya. Bilang manugang ni Lolo, dapat siya ang magbigay ng regalo. Dr. Zhao, tama ba ako? Eto, may katuturan ng sinabi ng dalagita. Wala akong maisagot. Ewer, huwag kang bastos. Tama naman ako. Pareho silang kalagayan ni Lihe at niya. Bakit si Lihe may dalang regalo? Samantalang siya wala. Bilang bagong manugang na dumadalaw, wala man lang baon na pasalubong. Napakawalang galang. Nang sa mga strigilkin sa bakan ng mga manugang o mga chuk. Wala na talagang ibang paraan para kay Xiaobei. Kakalimutan ko na ang dignidad ko at ibubunyag ang aking identidad bilang Diyos ng digmaan. Sa totoo, ako si... Sino nagsabing hindi ako naghanda ng regalo? Ikaw, naghandog ka ng regalo? Hindi naman siguro kalat-kalat na bagay to? Ito ay tinatawag na Shenluodan. Gawa ito ng emperador ng medisina. Gumawa ako dati para sa kalusugan ng pamilya ko. May natira pa akong kaunti. Pwede ko itong ialay bilang regalo. Shenluodan ng emperador ng medisina, narinig ko na ito. Sabi raw ay may mahiwagang bisa sa pagliligtas ng buhay, paghahabi ng buhay, pagpapalakas ng katawan, pagpapaunlad ng kakayahan, at paglilinis ng lahat ng lason. Ngunit bihira itong makita sa merkado. Isang pilyego ay nagkakahalaga ng 100 milyon. Diyos ko, isang maliit na pilyego ay nagkakahalaga ng 100 milyon. Itong pilyego, ang hawak niya, ibig sabihin 700 milyon. Mas mataas pa ang halaga, hindi bababa, pero kailangang tunay ito. Hindi ako naniniwala dyan. Paano niya nakuha ang banal na pilyego ng emperador at inilagay niya sa plastic na bote? Tama ka, bawat pilyegong gawa ng emperador ay walang katumbas ang halaga. Inilagay niya sa plastic na bote. Pek-pek ito sigurado. Sandali lang, patingin nga ako. Tatay, heto na po. Ang amoy, ang pagsasama ng iba't ibang halamang gamot ay talagang napakatalino, halatang gawa ng eksperto. Ang mga disenyo sa pilyegong ito, hinaing mamaya lamang, kundi likas na nabuo. Habang ginagawa ito, hindi ito maaaring pekehin. Tunay na Shenluodan ito. Ito, kahit si Divine Dr. Zhao ay nagsabi nito, hindi yan 700 milyon. Hindi ako naniniwala, Divine Dr. Zhao. Kung sabihin mong iyong magic pill ito, baka maniwala pa kami. Pero sasabihin mo, ito pala ay Shenluodan ng Medical Emperor. Nagkakahalagang 700 million C, nakalagay sa plastic bottle. Akala mo ba tanga kami? Dalhin mo dito, tingnan ko. Ikaw... Nagrabe ang kapal mo. Ito ang Shenluodan ng Medical Emperor. Titinapon mo lang. Bilang nakatatanda sa kanya, sinusubukan mong iligtas ang mukha niya. Pinipilit mong totoo ang peke. Hindi yan tatanggapin. Ikaw. Divine Dr. Zhao, natatakot sila sa'yo. Pero ako hindi. May Dragon Palace na sumusuporta sa akin. Xiaohe, huwag bastusan. Patawarin mo kami, Divine Dr. Zhao. Sayang na sayang ang biyayang ito. Tingnan mo, may dumarating na aso. Ito. Kahit aso ayaw kainin, divine pill pang tawag dito. Ewer, huwag magbastos. Opo, Lolo. Pupunta muna ako sa CR. Chimpy, subukan mong makipagkumpetensya sa akin. Ang asong yon. Xiaoye, huwag kang mabahala tungkol sa kasal mo kay Xiao Xue. Sa tingin ko baka... Lolo, ang asong yon. Anong problema, Ewer? Ang aso kanina. Dumating na si Commander Zhang. Lao Chu! Commander Zhang, mabuhay. Birthday ni Lao Chu ngayon. Si Lao Chu ay isa sa mga veterano ng Timog Probinsya. Dapat kong batiin ang kanyang kaarawan. Kamusta ang kalusugan ni Lao Chu? Mas maayos na. Salamat. Commander Zhang, tuloy po kayo. Ito ay... Peke lang ang gamot na ito. May nagsinungaling na ito'y gamot na hango sa makapangyarihang Medical Emperor. Hindi ito pekeng gamot. Ito ang tunay na Shenluodan mula sa Medical Emperor. Ano? Kagalang-galang na, Commander. Huwag po kayong magbiro. Peke lang po ito. Paano naging Shenluodan? Totoong-totoo ito. Nakita ko mismo ang isang Panginoong uminom nito. Ang disenyo sa gamot na iyon ay kapareho ng sa huling gamot. Ayon sa Panginoon, ang disenyong ito ay tunay na sagisag ng pagiging tunay.
Ang kagalang-galang na commander, ang tabletang ito ay kinain lang ng aso. Mahal na Commander, baka nagkakamali po kayo? Hindi, wala akong pagkakamali. Totoong-totoo ito. Ramdam ko ang pagunlad ng aking kakayahan. Tandang Chu, ang tabletang ito nakapagpapahaba ng buhay ng matatanda at panatilihin ang kabataan ng kababaihan. Sa mga mandirigma tulad ko, ang pag-inom nito ay diretsong nakapagpapaangat ng abilidad. Ang Shenluodan na ito ang nagtulak sa akin tungo sa kaharian ng Martial King. Pagkatapos ng mahabang panahon, sa wakas, Kaya ang laman ng plastic na bote na ito ay pawang Shenluodan. Magaling, magaling. Aking butihing manugang, tunay kang biyaya. Makatotohanan talaga si Lolo. Malamang si Diyos Dr. Zhao ang sumuporta kay Yebei. Naglabas pa ng banal na gamot. Umaasa sa biyanan. Anong ipagmamalaki doon? Yuer, tumahimik ka? Ito. Sino ito? Ito si Diyos Dr. Zhao. Handa si Diyos Dr. Zhao para kay Yebei. Ipagkaloob ang Shenluodan na gawa ng Medical Emperor. Talagang espesyal ang samahan nila. Hindi masasayang si Xiaoxue kay Yebei. Diyos Dr. Zhao, bihirang-bihira ang inyong Diyos na Dr. Zhao. Ang dami kong narinig tungkol sa iyo. Matagal ko nang kilala si Diyos na Dr. Zhao. Isang tulad lang ni Diyos na Dr. Zhao. Ang isang tao ng ganoong kalibre ang makagagawa ng banal na bagay na ito. Hindi talaga ako. Tatay. Basta't nagustuhan ni Lolo, Master Chu. Yun lang ang mahalaga. Nakasandal lang siya sa biyanan niya. Wala naman siyang kakwenta-kwenta. Ang dahilan ng pagbisita ko ngayon, una, para sa kaarawan ni Lolo Master Chu. Pangalawa, tungkol sa proyekto ng pagpaplano ng lungsod. Ang proyektong pambayan. Konstruksyon ng lungsod. Eksakto sa susunod na 3 taon sa Timog Lalawigan. Ang bidding para sa pagpaplanong pantlungsod. Malakas ang tsansa ng pamilya Chu. Kaya't sinadya kong pumunta para sabihin, Tatay, Lolo, ito ang 3 taong plano ng lungsod. Kung mapapasa atin ang control, malaki ang magiging epekto nito. Napakaganda niyan. Bakit? Ganun ba kahalaga itong proyekto? Siyempre naman, nakasalalay dito ang katanyagan, benepisyo at reputasyon. Ang makukuha mula rito sa kita at prestihiyo, sapat para itaas ang pamilya Chu bilang pinakamarangal na angkan. Inantay ko talaga itong pagkakataon. Naiintindihan ko. Naaalala kong ang mga plano sa iba't ibang lungsod sa Timog ay nasa ilalim ni Xuanfeng. Pero dahil ang proyektong ito ay ipapasa sa pamilya Chu, mukhang hindi ko na kailangan sabihin sa kanya. kahit hindi pa tapos ang huling desisyon at wala sa sakop ko ang usaping ito. Ngunit sa lakas ng inyong angkan Chu at prestihiyo ni Diyos na Dr. Zhao, tiyak na matutupad ito. Maasahan natin ang bidding conference sa 3 araw. Napakaganda, napakaganda. Kamusta na? Ang bidding conference sa 3 araw, si Manager Chen ang namamahala sa bidding ng proyekto ay siguradong mag-aanunsyo ang aming Liu Group. Pero may mga hinihinging porsyento na kailangan nating pagbigyan. Walang problema. Kahit anong hiling ni Manager Liu, dapat nating sang-ayunan, Yebei, Zhao Weiguo, Chu Qingshui, sa bidding conference sa 3 araw, ipapahiya kita. Ha 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 ha. Mabuhay, mabuhay. Lolo Jiang, Lolo Jiang, sa bidding conference na ito, kayong Chu Group na ang sisikat. salamat sa inyo Lolo Jiang. Wala akong naitulong sa inyo. Lahat ay dahil sa kakayahan ng Chu Group ninyo. Oo nga pala, Qingshui, gawin mong maayos sa hinaharap ang urbanisasyon ng Southern Province ay nakasalalay sa iyo. Huwag kayong mag-alala Lolo Jiang, hindi ko kayo bibiguin. Mabuti. Tara na. Ito ang venue ng bidding. Ayon kay Xuanfeng, darating din siya para pag-usapan ang Dragon King Banquet. Kailan kaya siya darating? Tita, Yue, bilisan natin. Magsisimula na ang bidding conference. Sige, Yue, tayo na. Hindi. Yebei, matanda kang hayop. Mamaya ipapahiya kita. Hehe. Mga ginigiliw, inihahayag ko na magsisimula na ang bidding conference. Pakiusap sa lahat, ilagay ang inyong mga plano sa pagpapaunlad ng lungsod sa susunod na 3 taon sa kahon ng pagbibid. Pipiliin namin ang nagwaging bid batay sa posibleng pagpapatupad ng plano at kakayahan ng grupo. Yebei,
Sa palagay mo ba ay maaprobahan ang ating plano? Huwag kang mabahala, Ching Sui. Nabasa ko na ang plano mo. Ito'y perpekto. Sa aking pananaw, walang sino man dito ang makakapantay sa iyo. Ang galing ni King Sui. Kahit sa Dragon Palace ay pambihira. Ipinadala ko na ang plano kay Xuan Feng at pinuri niya ito ng husto. Sinabi niyang kung si King Sui ang mamamahala sa pagpaplano ang urbanisasyon ng Southern Province sa susunod na 3 taon, tiyak na magiging isa sa nangungunang lungsod sa buong timog. Mga ginang at ginoo, nabigyang lunas na ang pagbibid. Inihahayag kong ang nagwaging bidder ay Liu Group. Ano? Ito yun o. Yebe, Miss Chu, hindi mo inaasahan ito, di ba? Ha 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 ha. Paano ikaw ang nandaos? Ha 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 ha. Ito ang lakas ng aming kumpanya. Ha ha ha. Tama ka, President Chu. Ngayon ay naniniwala ka na ba na hindi kami umasa sa iba, kundi sa sariling kakayahan na umabot kami sa kinaroroonan? Ito. Hindi. Sa galing at kakayahan nila, ang plano nilang ginawa ay hindi kayang talunin. Ang sinulat ni King Sui. May kalokohan bang nangyayari dito? Zawigo. Hindi ka ba isang bihasang doktor? Halika rito, halika. Ikaw, tulungan mo ang Chu Group. Ha 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 ha. Nako, ang doktor ay hindi nakakaintindi sa mga bagay na negosyo o pagpapaunlad ng lungsod. Pero itay, hindi naman tayo ganoon kalupit. Kung payag ka, napakasal ulit kay nanay. Ako ay mananatiling anak mo. Siyempre, maliban kay Yebei. Talunan na basta si Zhao Weiguo ay pakakasalan si nanay sa proyekto sa pagpapaunlad ng lungsod at sa pagkakakilanlan at koneksyon ng matandang doktor, tataas ang ating kumpanya. Ang panalo sa bid sa maduming paraan, ikinapagmamalaki mo sa inyong kakayahan. Ang plano ninyong ginawa ay hindi kayang manalo sa urban project bid. Amasag, sa tingin ko rin, ang pundasyon ng Liu Group ay hindi mapapantayan ng Chu Group. Hindi sila magkalaban. Ang inyong panalo sa bid ay tiyak na may nakatagong pandaraya sa likod nito. Ano bang sinasabi mo? Jawego, ang pag-asa ko sa iyo ay biyaya. Sa iyong dangal, huwag kang walang utang na loob. Ang paghahangad na mapangasawa ang tatay ko ay pagnanasa lamang sa pagiging banal na manggagamot niya at kanyang kapakinabangan. Sa paningin ko, ang plano ni King Sui ay mas mainam kaysa sa iyo. Tama na. Yebei, tigil mo ang pananalita. Ang talo ay talo. King Sui. Yebei, nagwawala ka lang dahil wala kang magawa. Ha. Tama ka. Ngayon ay nasa amin na ang proyekto sa pagpapaunlad ng lungsod. Presidente Chu, sigurado ka bang ayaw mong makipagtulungan? Kung hindi ka makikipag-ugnayan, ikaw ang mawawalan. Oo. Binabati namin ang Liu Group, binabati kita. Presidente Yan, Presidente Yue, para sa proyektong panglungsod, bigyan ninyo kami ng bahagi. Nagpapasalamat kami ng maaga. Presidente Yan, Presidente Yue, kayong dalawa ay itinakda para sa kasaganaan. Ang Angkan Liu ay tiyak na angat. Ha. Siyempre naman, walang problema. Ha. Presidente Chu, ano ngayon makikipagtulungan ka ba sa Liu Group at tatay na pagdesisyonan mo na bang pakasalan si nanay? Huwag nang magdaldalan. Ako, si Chu King Sui, laging tumutupad sa salita. Sabihin ko na, hindi ako makikipagtulungan at hindi talaga. Liu Yan, paalala ko sa iyo, bitawan mo na yung pangarap mo. Hindi kita pakakasalan muli. Tinatanggihan mo ang magandang alok, pagsisisihan mo ito. Ang iyong pagmamataas ngayon ay malapit ng masira. Ang bidding conference ay nagpahayag na kami ang nanalo. Gusto kong makita sino ang magdududa dito. Ako. Ako yung naglalakas loob? Ano? Diyos ng digmaang Xuanfeng. Siya pala ang Diyos ng digmaang Xuanfeng. Bakit ka narito? Diyos ng digmaang Xuanfeng ang namamahala sa pinakamakapangyarihan sa kalahati ng timog at Diyos ng digmaang Qinglong, kilala bilang magkambal na tanggulan ng timog. Pagpugayan ng Diyos ng digmaang Xuanfeng. Pagpugayan ng Diyos ng digmaang Xuanfeng. Magbigay galang? Diyos ng digmaang Zhao, kamusta ka na nitong mga huling araw? Mabuti naman. Ano, ang tatay ko pala ay isang Diyos ng digmaan. Zhao Weiguo, ikaw? Kung ganon, hindi na ako magkukubli pa. Bukod sa pagiging banal na manggagamot, isa rin akong Diyos ng digmaan. Kahit pa Diyos ka ng digmaan, ano naman ngayon? Ang resulta ng bidding na ito, hindi na mababago ng sinuman. Eksakto. Akala mo ba mga dayuhang pakana mo? Hindi ko alam. Hulihin ninyo siya? Naku, Diyos ng digmaang Xuanfeng, anong ginagawa ninyo? Opo, Diyos ng digmaang Xuanfeng. Kayo, inaaresto niyo si Manager Liu. Bakit? Liu Chen, mga iligal na transaksyon, lihim na pakikipagsabwatan sa mga Hapones, kumpleto ang ebidensya. Hulihin agad! Ano?
mga Hapones? Xuanfeng, akala mo ba't hindi ako handa? May pananlit na Hapones. Liu Chen, hindi ko inakala. Ikaw pala iispiya rin mula sa Hapon. Ngayong dumating na sa ganito, hindi na ako magpapanggap. Siya ang pinakahina rito. Kunin mo muna siyang bihag. Mag-ingat ka. Hi. King Sui. King Sui, sabi ko na, hindi kita pababayaan na masaktan muli. Huwag mong galawin ang babae ko, nagpapakamatay ka. Paano ito nangyari? Ito pala. Nay, Yebe, hindi siya isang ordinaryo. Paano siya naging napakalakas? Paano ko malalaman? Ang lakas ng loob mong saktan si Xiaobei. Salamat, Wargadjo. Tumawag ng tao. Arestuhin agad siya. Dalhin siya palayo. Naiintindihan ko. Si Zhao Weiguo ang may kagagawan. Kanina lang, pinaprotektahan niya si Yebei. Sabi ko na nga ba, papa ko pala ang magaling. Si Yebei ay walang kwentang tao. Si Divine Dr. Zhao pala, ang sumaklolo sa atin kanina. Pero ano naman ngayon, ako si Chu King Shue. Nakalaan ang puso ko sa lalaking ito. King Sui, ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Di ko inakalang si Divine Dr. Zhao ay isa ring war god at sobrang lambing niya kay Yebei, mukha namang Xiaoxue. Maganda ang napangasawa mo ngayon. Ang galaw ni Xiaobei kanina, paglabas ng tunay na lakas, pareho lang ng lakas ko. Divine Dr. Zhao, salamat sa pagsagip sa amin ni Yebei. Hindi ako ang may gawa noon. Papa? Haha, oh. Binibining Chu, mukhang tapat ka kay Xiaobei. Kung hindi mo sana isinugal ang buhay mo para iligtas si Xiaobei. Kung ganun, pagkatapos ng bidding conference, magpakasal na kayo. Pumunta ka kasama ni Xiaobei para kumuha ng marriage certificate. Oo, kumuha ng certificate. Ang angkan naming Chu maghahanda ng malaking kasal para kay Xiaobei. Sa ganitong paraan lang, mapapanatili natin si Divine Dr. Zhao sa angkan natin, mananatili sa angkan ng Chu. Tatay, ito. Xiaobei, paano, ayaw mo ba? Tatay, ito. Hindi ako may problema. Nasa isip ko lang. Yebei, ayaw mo bang pakasalan ako? Hindi. Tulits, binibining Chu. Pumapayag ako para sa kanya. Isang matandang lalaki ang duwag at alanganin, hindi man lang kasing diretsa ng isang babae. Ngayon, inihahayag ko sa masusunod na 3 taon ang plano ng Southern Province. Ang nanalo ay ang Grupo Chu. Magaling. King Shue, maligayang bati. Nagbunga ang iyong pagsisikap. Dahil masaya naman lahat, bakit hindi magdalawang pagdiriwang? Kayo ngang magkasintahan, mag-asawa na kayo agad. Sige na, haha. Pagbati. Sisiguraduhin kong dumalo sa kasal kahit matanda na ako. Hindi ito patas. Presidente Chu, nakita mo kanina, tatay ko ang tumulong sa'yo. Si Yebei ay walang kwenta. Bakit siya ang papakasalan mo? Ang pagpapakasal sa kanya ay desisyon ko. Kahit si Yebei man ay isang wala, pakakasalan ko siya. Ibinawis ni King Shue ang buhay para iligtas ako. Kung ikaw ang nasa sitwasyon at ako'y nangailangan, ililigtas mo ba ako? Yebei, huwag kang masyadong mayabang. Huwag mong kalimutan. Kung hindi dahil sa akin, ikaw at si tatay ay hindi magkakakilala. Kung hindi dahil sa akin, maituturing mo ba siyang biyanan mo? Tama siya, Yebei. Dapat mong maging mapagpasalamat. Huwag kang laging sumalungat. Kung wala kami, maaari ka bang maging manugang ng pamilya Chu? Huwag mong kalimutan. Nang ako'y nasugatan at nawalan ng malay, si tatay ang tumulong at nagligtas sa akin. Kahit wala ka, hindi tayo magkakamag-anak. Ngunit, hindi tayo magiging estranghero. Kayong dalawa, makinig kayong mabuti. Sa kakayahan ni Xiaobei, kahit saan man siya mapunta, hindi siya magugutom. Kahit wala ako, ang buhay ni Xiaobei ay magiging maayos at masagana. Tatay. Tumigil ka, wag mo akong tawaging tatay. Hindi kita ama, ikaw ay hindi rin anak ko. Sa iyo, walang dugo ko. Higit pa rito, wala na tayong relasyon at ikaw, Liu Yan. Nang lokohin mo ako, dapat ay inisip mo na darating ang araw na ito. Nang kunin mo ang anak mo at pilit ang paghihiwalay namin ni Xiaobei, dapat mas lalo mong naisip na darating ang araw na ito. Ako. Hindi ka nagsasalita, muntik ko nang makalimutan, nakipagsabuatan ka kay Liu Cheng sa ilegal na transaksyon. Pakikipagkuntsaba sa mga Hapon, walang saysay ang proposal mo.
Ipinahahayag ko na ang Lewis Group ay hindi na muling makakalahok sa anumang proyekto ng Timog Lalawigan sa pagpaplano ng lungsod at negosyong nauukol dito. Ano? Hindi na makakalahok sa mga plano ng negosyo. Kung gayon, katumbas ito ng pagkakatanggal sa industriyang ito. Nanay, hindi pwedeng ganito. Kapag nangyari to, ang kumpanya natin, mawawalan ng mga order. Mababagsak ang Liu Group. Ikaw, dumali ka at makiusap kay Itay. Bilisan mo, nanay. Naku po. Zhao Weiguo, magsalita ka na. War God ka rin naman. Ikaw na lang. Bilisan mo, pabawiin mo si War God Xuanfeng. Lahat ng ito, gawa mo lahat. Zhao Weiguo, wala ka bang paki sa tagal natin? Relasyon ang pinag-uusapan. Hindi mo karapat-dapat. Ikaw. War God, Zhao, nasiyahan ka ba sa ginawa ko? Nasiyahan, kakaiba. Di ko kilala si War God Xuanfeng. At saka, si War God Xuanfeng, pinakamataas sa lahat ng War Gods. Magpakabait ka sa akin. Sige, may tao dyan. Dalhin nyo na sila agad. Aray-aray. Tay. Weiguo, wag mo kaming pilitin. Weiguo. Tay, King Sui, Tito Chu, pupunta ako sa CR. Sige, maghihintay kami dito. Aalis muna rin ako sandali. Pakiusap. Nagpapakumbaba si Xuanfeng sa Dragon Lord. Bumangon ka. Opo, Dragon Lord. Ang Dragon King Banquet ngayon ay handa na ng lahat. Bukod pa riyan, pagkatapos ng bidding conference, maraming maliit na tao ang lumitaw, kaugnay ng mga lihim na umatake at sumugat sa'yo noon. Pumatay ng maraming kapatid natin, nagdulot ng malaking pinsala sa Dragon Palace. Ang utak sa likod nito, ayon sa aking investigasyon, ang mga taong ito ay malamang na mga tauhan ng Azure Dragon War God. Azure Dragon. Ngunit wala pang katiyakan na ebidensya kung may balak ang Azure Dragon. Sa Dragon King Conference sa 7 araw, tiyak na lalabas siya para makipagkumpetensya sa pwesto ng Dragon Lord. Ganun ba? Mukhang nahuhuli na ang mga isda sa pain. Tiyak na hindi nila inasahan. Nabuhay ka pa pala, Dragon Lord. Panahon na para maghigante para sa aking mga kapatid, Xuanfeng. Magpatuloy ka sa paghahanda ng Dragon King Banquet. Palakihin ang ingay, mas malaki. Mas mabuti, ngunit tandaan mo, huwag mong guluhin ang mga bagay ng maaga at huwag kailanman ilantad ang aking pagkakakilanlan. Opo. Bumaba ka. Aalis muna ako. Tara, inom pa tayo ng 2 shot. Ayos pala. Ito, tatay. Hoy, Tio Chu. Xiao Bei, bakit ang tagal mo? Haha, kakakausap ko lang ng iyong magiging biyenan pagkatapos ng kasal ninyong 2. Ang matabang apo ko, ano kaya ang ipapangalan sa kanya? Ha 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 ha. Tatay. Si tatay at Tio Chu, ano ang pinag-uusapan ninyo? Naku, sa palagay ko, habang may oras pa, magpakasal na kayo agad. Oo, kumuha ng certificate. Tio Zhao. Makinig kayong magkasintahan. Maghawakan kayo at umikot. Sumulong na. Bilisan nyo? Nanay, kami ay pinalaya sa negosyo ng Southern Province. Ano ang gagawin natin? Naku, ito, paano ko malalaman? Kasalanan nila lahat ito. Hoy, sige na pare. Sige. Tita, Yue, huwag kayong malungkot. May darating na tutulong sa atin. Naku, sa panahong ganito, sino pa ang tutulong sa atin? Tama. Hoy, narito si Kuya para tumulong. Hindi ko inakala. Ganito pala ang ating kasal. Ang ganda naman, sabihin natin kay tatay at Tio Zhao. Ginoong Chu, may masamang nangyari. Malaking problema ang grupo. Ano ba talaga ang nangyari? Ginoong Chu, nakuha namin ang Urban Construction Project at i-renew ang mga health center sa Southern Province. Pagkatapos lang pirmahan ng kontrata kasama mga ospital dito, bigla na lang nawalan ng koneksyon. Halos lahat ng pabrika at mga supplier ng medical equipment ayaw nang makipag-usap. Paano nangyari ito? Jichu, kung magpapatuloy ito, ang balalataking multa sa mga ospital, ang iba't ibang bayad pinsala para sa mga nasaktang pasyente ang magpapalugi sa Grupo Chu sa kakabayad ng mga ito. Sino ba talaga ang nagbabantang kalaban natin? Si Chen Yaoxuan. Chen Yaoxuan.
Chen Yaoxuan, pinakamalaking supplier ng halamang gamot, mga kumpanya ng gamot at institusyong medikal ay sumusunod lang sa kanila. Hindi ko inakala ang paghihiganti ni Chen Yaoxuan ay nagsimula na pala. Chu, kakakuha lang ng balita. Sina Chen Yaoxuan at ang Qinglong Hall susuportahan ang Grupo Liu. Ngayon, maraming negosyo dito. Nakikipagtulungan na sa kanila. Grupo Liu, di ba't si Xuanfeng nag-utos na ipagbawal sila sa negosyo rito? Sa likod ni Chen Yaoxuan ay ang Qinglong Hall at sa likod nito ang Diyos ng digmaang Azure. Ang lakas, posisyon at reputasyon niya ay katumbas ni Xuanfeng. Minsan mas mataas pa kung talagang may suporta si Azure Dragon. Ang Grupo Liu, hindi na talaga matatakot pa kay Xuanfeng. Mukhang gusto ni Azure Dragon magtatag ng kapangyarihan dito para kalabanin si Xuanfeng para sa darating na Dragon King Banquet. Para sa sanga ng Jade, kailangan ba talaga ganito tayo Sa tingin ko, hindi iyon ang kaso sa panahong ito. Naging malapit ka kay War God Xuanfeng. At kay War God Azure Dragon, gusto niyang putulin ang pakpak ni Xuanfeng. Kaya kanya pinupuntirya ang Chu Group ninyo ng ganito para maghanda sa Dragon King Banquet sa mga susunod na araw. Dragon King Banquet? Ito ay lihim ng mga makapangyarihan sa Southern Province. Sa loob ng 5 araw, si War God Xuanfeng ay ibang War Gods maglalaban para sa Dragon Lord sa Dragon King. Ang lokasyon ay sa Southern Province. Si Divine Dr. Zhao ay isa ring War God. Sinabi niya ba sa iyo ang balitang ito? Labanan nga ito ng mga Diyos at ang mga ordinaryong tao ang nagdurusa. Ang pinakakailangan ngayon ay humanap ng paraan para malagpasan ang kasalukuyang problema. Pero anong magagawa? Si War God Azure Dragon ay mataas at makapangyarihan. Sa tingin ko, kahit si Divine Dr. Zhao ay hindi niya kayang abutin. Okay lang, may paraan ako. May paraan ka? Hello, old son, old son. Isa ka ring War God. Kailangan mong humanap ng paraan para sa amin. Hello? Hello, old son? Old son? Oy, Divine Dr. Zhao, kamusta ang sitwasyon? Ang mga dating kasamahan ko, nang malaman nilang may kinalaman kay War God Azure Dragon, maaaring hindi sila makapigil o kaya naman bigla na lang magpapatinag sa telepono. Diyos ko! Mawawasak ba ang angkan nating Chu dito? Itay? Xiaoxu! Paano kung... Si War God Xuanfeng? Si War God Xuanfeng hindi rin maabot sa ngayon. Hindi pwede yan. Itay, Lolo. May paraan daw si Yebei. Naniniwala ako sa kanya. Siya! Kahit si Divine Dr. Zhao, walang magawa. Anong magagawa niya? Kung si Yebei man, baka nga may paraan siya. Sa wakas, siya ang tagapagmana ng Medical Emperor. Nahulog na ang Pain, lalong nagiging mayabang si Azure Dragon. Pinapatay ang mga kalaban at mga matatanda sa Dragon Palace. Hayagang pumapanig sa suporta kay War God Azure Dragon. Mukhang sa pagkawala ko, lumabas na ang mga traidor. Samsamin ang pagkakataong imbestigahan. Lahat ng kay Azure Dragon, mga kumikilos sa likod. Sino pang mga War God sangkot? May dayuhang puwersa ba sa Dragon King Banquet? Hulihin silang lahat. Opo, Dragon Lord. Paano ang Chu Group? Bigyan ng sapat, suporta ang Chu Group hanggat maaari upang maakit si Azure Dragon at lahat ng mga utak sa likod, mailabas silang lahat sa Dragon King Banquet. Opo, Dragon Lord. Di bibiguin ni Xuanfeng ang tiwala, ipagtatanggol ang inyong kaligtasan at pamilya. Kung ganon, hahanapin ko muna ang mga kasama ko para humingi ng tulong kahit papaano. Kailangan nating protektahan ang pamilya Chu sa krisis. Ikaw na ang bahala, Dr. Zhao. Tatay Chingsu? Yebei. Xiaobei, saan ka nagpunta? Hinahanap mo ba ang Medical Emperor Hall? Sila lang ang kayang labanan ng Dragon Palace ni War God Azure Dragon. Pareho ang lakas nila. Tatay Taiwai? Tayo bang mga taga-Chu ay parang asong kalye? Isang matandang aso na pinalayas ng liham namin at isang tutang hamak. Tumigil ka. Anong ginagawa mo rito? Ito ang mas resulta ng pagsalungat sa akin. Nagsisisi ka na ba, Ginong Chu? Ano masasabi mo, Yebei, nung nakaraan? Pinatalsik kami sa negosyo. Ngayon kayo naman, ang pagtutuunan ng probinsya. Di ba kayo makapangyarihan? Sagipin niyo ang pamilya Chu, nadawit ang pamilya Chu dahil sa isang tulad mo. Zhao Weigo, nakita mo ba? Ito ang aking kapangyarihan. Kahit wala ka, naitaas ko pa rin ang Liu Group sa ganitong antas. Samantalang kayo ang umaasa sa isang bagay na walang kwentang matanda at hamak na bata, wakas na ng Chu Group. Kayong lahat. Mga aso lang ang papel nyo.
Anong ipinagmamalaki mo rito? Ano kung kami mga aso? Pagsilbi sa Diyos ng digmaang Azure Dragon ay 1,000,000 beses na mas mabuti kaysa sa iyong kahabag-habag. Tama si Yebei, ngayon nagpapanggap ka lang na matapang. Ito ang totoo. Sa pagdiriwang ng hari ng dragon, ang Diyos ng digmaang Azure Dragon ay tiyak na itataas bilang Panginoong Dragon at itatalaga bilang Emperador ng Dragon. Dagdag pa, nakuha na niya ang suporta ng karamihan sa mga nakatatanda ng palasyo ng Dragon. Ang angkan naming Liu ay tiyak na yayabong ng husto. Ahaha. Tama ka dyan. Di ko inasahang alam mo, pati ito. Mukhang mahusay si Xuanfeng. Diyos ng digmaang Xuanfeng ay humihina na. Sa mahinang Diyos ng digmaan, Yebei, wala nang pag-asang yan. Ganon ba? Ang pagdiriwang ng hari ng dragon sa 3 araw, kahit ang kaninyong Chu, di aabot ng 1 araw. Ano ang ipinagmamalaki mo? 3 minuto. Sa loob ng 3 minuto, may darating para iligtas ang kanyang Chu at baguhin ang sitwasyon. 3 minuto? Kahit si Diyos ng digmaan ngayon ay nagtatagot di lumalabas? Sino ang maglalakas loob tumulong sa ang kanyang Chu ngayon? Sino? Yebei, 3 minuto man lang, 30 minuto, 3 oras, o 1 araw. Walang lalapit para tulungan ang kanyang Chu. Si Qing Yuan mula sa Medical Emperor Hall. Pinamumunuan ang lahat ng banal na doktor para suportahan ang pamilya Chu magbigay galang sa Medical Emperor. Magbigay galang sa Medical Emperor. Anong Medical Emperor? Ang Medical Emperor Hall, tuwan mo isang piniyumalaking organization sa medisina sa kaharian ng Great Xia. Ang lahat ng banal na doktor ay nasa ilalim ng kanilang pamamahala. Bakit kaya ang Medical Emperor Hall ay hinahanap din si Yebei? Baka may koneksyon si Yebei sa Medical Emperor Hall? Yebei, ikaw. Panginoong Medical Emperor. Banal na Dr. Zhao, inatasan ng Panginoong Medical Emperor na dalhin ko ang mga tao para tulungan kayo at si Panginoong Yebei at ang pamilya Chu. Tiyak dahil si Yebei ang kahalili ng Medical Emperor kaya kumikilos ang Medical Emperor, ngunit mukhang Xiaobei ayaw niyang ipakita ang identidad bilang kahalili ng Medical Emperor. Kung ganon, kaya ipagpaabot mo ang aking paggalang sa Panginoong Medical Emperor. Naiintindihan ko, tiyak si Zhao Weiguo ito. Siya ay banal na doktor. Natural may connection siya sa Medical Emperor Hall. Sabi ko na nga ba, isang talunan talaga si Yebei. Bakit ganon? Kanina'y laging mo siyang tinatawag na matandang talunan. Ngayon naman, tatawagin mo na siyang tatay. Yebei, ikaw. Huwag kayong mag-alala. Mukhang ang krisis ng aming grupo Chu ay nalutas na. Chu King Xue, huwag kang masyadong kampante. Ginoong yan, Ginoong Yue. Ginoong yan, Ginoong Yue. Anong problema? Anong nangyari? Ginoong yan, Ginoong Yue. Magmadali kayong bumalik. May malaking nangyari. Nabalitaan kumilos ang Medical Emperor Hall upang makipagtulungan sa Grupo Chu. Dati, ang mga pabrikang parmasyutiko na nakipagtulungan sa aming Grupo Liu, sunod-sunod na nagbawi ng kontrata. Ano? Ginoong yan, Ginoong Yue, kung magpapatuloy ito, marami tayong haharaping krisis sa pagkakautang ng proyekto. Direktang babagsak ang Grupo Liu. Paano ito nangyari? Imposible ito. Nasa likuran natin si Chenya Oxuan at sa likod ni Chenya Oxuan ay ang War God Azure Dragon. Pangahas sila, ngunit gaano man kalakas ang War God Azure Dragon, hindi niya kayang labanan ang buong Medical Emperor Hall. Medical Emperor Hall. Medical Emperor Hall. Umiikot ang kapalaran. Ngayon, kayo naman ang mabalisa. Yebei, huwag kang masyadong kampante. Makinig ka, sa likod namin ay ang War God Azure Dragon. Ano man ang mangyari, hindi maglalaho ang angkan naming Liu. Ang inyong Grupo Chu, mapapasailalim sa amin balang araw, Imp. At kayong dalawa ni Chu King Xue, sa huli, masasapawan ng aking mga paa. Sa panahong iyon, papagdurusain kita sa mas masahol pa sa kamatayan. Ganun ba? Ang asul na dragon na ito ay hindi makakapagtanggol sa iyo. Siya mismo ay hindi rin mabubuhay ng matagal. Yebei, anong kapal ng mukha mo? Magsalita ng ganyan sa Diyos ng digmaang asul na dragon. Ang lakas ng loob mo. Huwag mong isiping ang Medical Emperor Hall ay makakapagtanggol sa inyo sa Dragon King Banquet sa loob ng 3 araw. Ang Diyos ng digmaang asul na dragon ay itataas. Bilang Dragon Lord, iyon ang magiging araw ng inyong kamatayan. Sa panahong iyon, ang aming pamilyang Liu ay tiyak na aangat sa kasaganaan. Ganun ba? Edi sa 3 araw, maghintay tayo at pagmasdan. Lahat ng sama ng loob at pagkamuhi ay mabubunyag sa 3 araw. Tita, Yue, madali na tayong bumalik sa kumpanya. Sige, Yue, bumalik na tayo agad. Yebei, maghintay ka lang. Yebei,
Paano ang Dragon King Banquet sa 3 araw? Anong dapat nating gawin? Kung ang Diyos ng digmaang asul na dragon ay talagang maging Dragon Emperor, kahit ang Medical Emperor Hall ay hindi tayo mapoprotektahan maliban kung personal na darating ang Medical Emperor. Huwag kang mag-alala. Nandito ako. King Shui, Tatay, Tiochu, magtiwala lang kayo sa akin. Ngayon ang tanging maaari nating pagkatiwalaan ay si Xiaobei. Banal na Dr. Zhao, anong ibig mong sabihin yan? Hahaha, ito'y di maipaliwanag na kahanga-hanga. Di may paliwanag na kahanga-hanga. Sa 3 araw, si Ye Bei ay dapat na anyayahan ng Medical Emperor na personal na dumalo. Sino ang makatutulong sa pamilyang Chu para malampasan ang problemang ito? Sabi mo, gumawa ng hakbang ang Medical Emperor Hall. Pakiusap, Panginoon ko, iligtas niyo po ang aming Angkang Liu. Panginoon, Mula nang magretiro ang Medical Emperor, nanatiling neutral ang Medical Emperor Hall. Hindi nakikialam sa mga usapin. Bakit ngayon sila kikilos? Posible kayang may kinalaman ito kay Divine Dr. Zhao tungkol kay Zhao Weiguo. Ano pang alam mo? Magsalita ka? Wala na talaga kaming alam. Totoo yan. Yang matandang yun. Lihim lahat sa amin. Kung hindi, di sana hiniwalayan ng nanay ko siya. Pwede kayang si Zhao Weiguo ay ang Medical Emperor mismo? Sa totoo lang, nitong mga taon, itinago niya ang kanyang pagkatao. Ano? Master, maaaring totoo. Kung hindi, bakit tutulong ng ganun ang Medical Emperor Hall? Tsaka narinig ko na si Ye Bei nakakuha ng gamot mula kay Zhao Weiguo bilang regalo. Sa kaarawan ni Chu Hongwo, Si Zhao Weiguo pala ang Medical Emperor? Paano nangyari yun? Nay, ano gagawin natin ngayon? Kahit Medical Emperor si Zhao Weiguo, ano naman, basta ang Dragon Palace ay sa atin, si Zhao Weiguo ay walang kwenta. Ikaw, i-report mo ito kay War God Azure Dragon agad. Opo, Hindi na. War God Azure Dragon. Ang iyong tauhan na si Zheng Chenggang, punong tagapamahala ng Azure Dragon Hall, nagbibigay galang, aking Panginoong Diyos ng digmaan. Magbigay galang sa Diyos ng digmaang Azure Dragon. Ang emperador ng medisina, nakita ko na siya kahit nakasuot siya ng maskara noon, ngunit sigurado ako siya ay isang binata. Paliwanagan ninyo kami, Diyos ng digmaang Azure Dragon. Tama, ang pamilyang Chu ay nakatanggap malakas na suporta mula sa Medical Emperor Hall at nakalabas na sa kaguluhan. Dagdag pa, sa Timog Lalawigan, mas matatag na ang kanilang pwesto. Ang pamilyang Chu ay nasa ilalim ni Diyos ng digmaang Xuanfeng. NMP, mga hangal, ngayon, si Xuanfeng ay nakipagsabwatan, tumanggap ng tulong mula sa Medical Emperor Hall para lamang siyang nagpupukol ng bato sa sariling paa, hindi man lang niya naisip. Sa loob ng palasyo ng Dragon King, maraming matatanda at mga Diyos ng digmaan ay hindi nasisiyahan sa kanya. Ngunit naglakas loob siyang humingi ng tulong sa labas. Sinasamantala ang pagkakataon, mapapanalig ko silang lahat sa aking panig. Tungkol naman sa mga matitigas, ulong matatanda pagdating ng piging ng Dragon King, aking pagtutuunan sila kasama ni Xuanfeng. Sa panahong iyon, ako ang magiging Dragon Lord, ang nag-iisang tagapagmana. Walang katulad ang karunungan at estratehiya ni Azure Dragon. Hinahangaan namin kayo. Hahaha. Tama, sabihin mong lumabas na ang lahat, hindi na kailangang magtago pa upang ipakita ang tunay na lakas ng Diyos ng digmaang ito. Opo, gagawin ka agad ng inyong alipin. Xuanfeng at ang mga ayaw sumuporta sa akin, maghintay lang kayo, sa loob ng 3 araw ay ang inyong kamatayan. Ako'y magiging Dragon Lord, pamumunuan ng buong Dragon Palace at mga dayuhang puwersa, pagkakaisahin ng dakilang siya. Hoy, heto na naman ang matandang talunan at ang batang talunan. Ye Bei, pagkatapos ngayon, ang War God Azure Dragon ay magiging Dragon Lord. Tataas tayo sa kasikatan at kayong lahat ay mapapahamak ng walang hanggan. Ganun ba? Ye Bei, tumigil ka sa pagpapanggap. Ngunit Pangulong Chu, Dr. Divino Zhao, may pagkakataon ka pa. Basta itakwil mo si Ye Bei, ang talunang ito. Lumayas ka kay War God Xuanfeng. Sumama ka sa amin. Sa pangkat ni War God Azure Dragon, siguradong hindi ka pababayaan ni War God Azure Dragon. Tama. Ito ang layunin ng pagbisita namin ngayon. Siyempre, isang exception si Ye Bei na talunan. Dahil hindi ka karapat-dapat maging tauhan ni War God Azure Dragon, lalong hindi karapat-dapat sa napakagandang oportunidad. Pasensya na, hindi ako interesadong maging bahagi. At si Ye Bei ay hindi talunan. Nakapagparehistro na kami ng kasal.
Ano? At saka, itabi mo na ang iyong paglalaway. Nakikita na namin ang pangit mong mukha. Hindi kami makikipagsabwatan sa inyo. Matandang hunghang, pangahas kang magsalita sa akin. Sige, isinuko mo na ang huling pagkakataon na aming alok. Huwag kang magsisisi. Tatay, King Su, huwag nang mag-aaksaya ng oras. Umalis na tayo. Nanay, tingnan mo, patuloy pa rin silang pinoprotektahan ng walang kwentang si Yebei. Hayaan mo silang magmatigas. Dahil nasayang na nila ang napakagandang pagkakataon sa katigasan ng ulo nila, maiiyak rin sila sa huli. Sige na, Yue. Huwag nating patagalin ang War God na Azure Dragon sa pag-akyat sa trono ng Dragon Lord sa makasaysayang sandaling ito. Talagang dakila ang Dragon King banquet na ito. Oo, mga panegosyante at pinunong corporate mula sa buong bansa, mga kilalang maharlikang pamilya, lahat ay narito. Alamin natin kung sino sa mga taong ito ang tunay na mga tiktik na ahente ng dayuhang puwersa. Sila ang mga cancer. Narito na si War God Xuanfeng. Binibining Cho, War God Jo. Ginoong Ye. Nakita na natin si War God Xuanfeng. Si War God Xuanfeng, ngayong araw, si War God Azure Dragon ay may matagal ng balak, mag-ingat kayo. Huwag kayong mabahala. Ang balak ni War God Azure Dragon ay hindi magtatagumpay. Sandali lang muna ako. Xiao Bei, si War God Xuanfeng ay patuloy na nakatingin sa'yo. Baka nagkagusto na sa'yo kahit na si War God Xuanfeng ay maganda at gwapong-gwapo at may mataas na katayuan. Ngunit ikaw naman ay may asawa na. Kailangan mong manatiling huwag mong biguin si Xiao Xue. Tatay, ano pong pinagsasabi ninyo? Narito na si War God. Narito nina ang Diyos ng digmaan na si Xuan Wu. Diyos ng digmaang Xuanwu, tagapagtanggol ng hilagang hangganan ng dakilang siya, hindi matatawarang ambag niya dahil sa kanyang mga tagumpay sa labanan. Di ko inasahang darating siya ngayon. Narito na ang Diyos ng digmaan na si Bai Hu. Diyos ng digmaang Baihu, tagapagsanggalang ng kanluran ng dakilang siya, kwentong bayan na noong panahon ni Baihu, nagtanggol siya sa kanlurang hangganan, walang kahariang taga-kanlurang rehiyon, ang nangahas sumalakay. Katulad ni Diyos ng digmaang Xuanfeng, siya ang kanang kamay noon, ng dating Panginoon ng Dragon Palace. King Sue, talagang di ko inasa, marami kang alam tungkol sa puwersa ng Dragon Palace. Siyempre naman, ang dakilang Xia Dragon Palace ay nagigiting ng 1,000 taon, pinakamatanda at pinakamisteryosong entidad. Noon pa'y pinalawak nito ang teritoryo. Iningatan ng Dragon Veins ng dakilang Xia. Lahat ng maharlika sa dakilang Xia. Alam ito, walang hindi nakakaalam, pero hindi ko maintindihan kung bakit. Ilang taon nang nawawala ang Panginoon ng palasyo, kaya nawalan ng leader ang Dragon Palace. Tama. Kaya naman, mga mapagsamantala, biglang sisulpot para agawin ang posisyon ng Dragon Lord. Xiao Bei, mag-ingat ka sa mga salita mo. Sa panahon ngayon, hindi pa tapos ang pagpili sa bagong Dragon Lord. Kailangan nating maging alerto sa mga nagmamatiyag sa ating usapan. Tatay, huwag kang mag-alala. Narito na ang Diyos ng digmaan na si Azure Dragon. Long Haul. Narito ang Diyos ng digmaang Azure Dragon. Azure Dragon, White Tiger ng Palasyo ng Dragon, Black Tortoise at Profound Phoenix. Ang apat na Diyos na tagapagtanggol ay nagsama-sama na. Ngayong araw, pipili tayo ng bagong Panginoong Dragon mula sa apat na Diyos ng digmaan, ang kataas-taasang pwesto ng Panginoong Dragon. Sino kaya ang mapipili? Yamang nandito na ang lahat. Tumigil kayo sa kalokohan. Magsimula na tayo. Longhui, ang piging ng Dragon King ay isang handog para sa pagtanggap sa bagong Panginoong Dragon. Anong pakay mo sa entablado? Longhui, paatrasin mo ang mga tauhan mo para makapaghanda tayo sa Panginoong Dragon. Salubungin ang Panginoong Dragon. Baka naman ang alamat, kataas-taasang Panginoong Dragon ay buhay. Mabuti, kung buhay pa ang Panginoong Dragon, maayos niya ang kasalukuyang gulo. Huwag magmadali. Makinig muna tayo sa sasabihin nila. Xuanfeng, tumigil ka sa paghahambog. Alam ng lahat, patay na ang Panginoong Dragon. At ako ang magiging bagong Panginoong Dragon. Ngayong araw... Longhui, wala kang respeto. Hindi patay ang Panginoong Dragon. Hindi patay? Tawagin mo nga siya. Huwag mo akong lolokohin. Alam ko ang balak ninyo. Gusto nyong maghalal ng peking Panginoong Dragon para pag-isahin ang palasyo ng Dragon. Ano? Diyos ng digmaang Bailu, Diyos ng digmaang Xuanfeng, naglakas loob sumuporta sa peking Panginoong Dragon? Ang kapal naman. Gawa-gawa mo lang yan. Totoo ang sinasabi ko dahil ang walang kwentang Panginoong Dragon ay pinatay ko mismo. Walang kwentang Dragon Lord. Ako ang pumatay sa kanya. Ano? Pinatay ni Diyos ng digmaang Azure Dragon ang Dragon Lord. Ito. Paano ito nangyari? Longhui, sa wakas ay nalantad na ang mga panlalansi mo at ang mga kagagawan mo ngayon. Mahigit kalahati ng Dragon Palace ay sumuporta sa akin. Ang lahat ng kapangyarihan ay nasa kamay ko na. Bakit ko pa katatakutan ka? Ganun ba? Longhui, paano kung buhay pa ang Dragon Lord? Hindi patay? Imposible. Noong panahong ako mismo ang humagis sa kanya at itinulak sa bangin. Kung buhay pa siya, bakit hindi pa siya lumitaw? Dahil hindi pa tamang panahon. Tigilan ang pagpatagal ng oras? Gawin na. Longhui, akala mo ba na ikaw lang kayang hadlangan kaming tatlong Diyos ng digmaan? Ganun ba? Hindi ka pakikilos?
Kungkun, bakit mo ito ginagawa? Xuanfeng, Bailu, hindi nyo pa ba natatanto? Kungkun, siya ay hindi mo pa ba namamalayan? Kungkun, siya ay Hapones? Hapones? Paano ito nangyari? Diyos ng digma na Xuanwu ay isa palang Hapones. Hapones. Bakit nakikisama ang Diyos ng digmang Azure Dragon sa isang Hapones? Paano siya nakapasok para maging Diyos ng digma sa palasyo? Kung ganun, di na ako magpapanggap. Ang totoo kong pangalan ay Kenjin Kawai. Namatay si Kongkun sa kamay ko noon. Nagpakabait ako bilang Diyos ng digma na Xuanwu. Naghihintay sa araw na ito. Yebei. Samaang sitwasyon. Ngayon si Xuanfeng at Baihu, dalawang Diyos ng digma, malubha ang mga sugat. At itong si Xuanwu ay isa palang Hapones. Sa bulwagang ito, maraming tauhan niya ang taksil na Azure Dragon. Kapag nagkagulo na, baka di kita maprotektahan. Kahit sarili ko, baka di ko kayang iligtas. Ngayon ako'y aakyat sa trono, magiging Dragon Lord, makakaisa ang mga Hapones at dayuhang puwersa, pabagsakin ang Great Xia. Ha. Longhui, kasuklam-suklam ka. Nakakadiri. Ang lakas ang siyang tama, laging mali ang natalo. Siyempre, aalagaan ko, kayong mag-ina ng mabuti. Oo nga pala. At ikaw? Ikaw, anong gagawin mo? Anong gagawin ko? Gusto ka ni Azure Dragon? Matagal na naming iniulat ang kalagayan ng pamilya Chu. Chu Kingsue, sayang at napangasawa mo si Yebei, mas mainam pang maglingkod. Yan ang tadhana mo. Babae, maganda ang kita. Babae, nahuhumaling na ako sa'yo. Ikaw. Babae, matagal kitang pinag-uusapan nila. Ngayong nakita na kita, tama silang lahat. Ang ganda at hubog mo, pareho kay Xuanfeng at Bailu. Karapat dapat maglingkod sa akin, maging akin ka na. Sisiguruhin kong yaman at karangalan ng sasa iyo. Ang iyong pamilyang Chu ay tataas din sa lipunan. Huwag kang mag-asa. Chu Kingsue, pag-isipan mong mabuti. Kung palagpasin mo to, wala nang susunod. Nais mo bang mapahamak ang pamilyang Chu? Tama siya. Anong meron kay Yebei at pinagkakatiwalaan mo? Payo ko sa'yo, umurong ka na habang may time. Huwag kang matigas ang ulo. Higil na ang usapan. Mamamatay na lang ako kaysa magtaksil kay Yebei. Sa ngayon at sa mga susunod na buhay, kay Yebei lang ako. Kingsue. Kayabangan, ang babaeng kinuha ko ay nangahas tumanggi. Nandito ako. May lakas ka pa bang gumawa? Pagpupugay sa Dragon Lord. Ano? Siya ang Dragon Lord. Yebei. Paano mangyayari iyon? Paano siya naging Dragon Lord? 3 taon na ang nakalipas. Inambush ako ng Azure Dragon. Malubha ang mga sugat ko. Si Itay ang nagligtas sa akin. Pagkatapos noon, itinago ko ang tunay na pagkatao. Nagtago sa inyong angkan ng Liu. Wala kaming kaalam-alam dito. Yebei. Hindi lang yon, Panginoong Yebei. Siya rin ang emperador ng medisina ng aming ospital. Ano? Xiaobei, ikaw pala ang emperador ng medisina. Kasama ng buong Medical Emperor Hall, maligayang pagbabalik sa pwesto, Panginoong Yebei. Longhui, Kenjin Kawai, tapusin natin ang lahat ng utang na loob. Yebei, ipatawad ninyo kami. Wala kaming alam na ikaw pala ang emperador at Dragon Lord. Yebei, nakikiusap ako sa'yo. Pakakasalan mo ba ako muli? Sa totoo lang, mahal pa rin kita. Hindi mo ba alam? Huli na ang lahat para sabihin mo yan ngayon. At ako, si Yebei, isang tao lang ang minahal ko. Simulat sa pool. Yebei. Kingsue, sinabi ko sa'yo, ibibigay ko sa'yo isang maringal na kasal. Ang Dragon King banquet na ito ay ang kasal na inihanda ko para sa'yo. Ako, bilang emperador ng medisina at Dragon Lord, kasama ang 10 milyang dote, sasambahin kita sa aking tahanan. Oh.